Ang Devil Emperor. Credit to the author. 173 hanggang 200. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Madaling naunawaan ni Ethan ang iniisip ng tatlo at nanunuya, dapat kayong lahat ay maging malaya at magpasalamat na hindi kayo karapat-dapat na patayin ko kayo ng personal. Hindi gamit ang inyong maliit na lakas. Ang karangalan ninyong harapin ay ang ating Philhouse Elder. Tinapik ni Ethan ang balikat ng matanda, Elder yan, sa iyo na ang lahat ng iyan. Hahaha, huwag kang mag-alala Katie wala Kindstone, walang kwenta ang mga matandang kambing na ito. Sapat na ako para sa kanila. Tumawa si Sam, na nagpalabas muli ng mayabang na kilos ng matandang Vicious Pill King. Tumanggaw si Ethan at humajejek bago umalis. Itim na itim ang mga mukha ng tatlong matatanda. Gaya ng kasabihan, kamatayan bago ang kahihiyan. Kahit na malayong-malayo sila sa katapat ni Ethan, ang labis niyang pagbaliwala sa kanila ay nagdulot ng galit sa kanilang isipan. Siya nga pala, sino ba ang iniwan sa kanila nitong mayabang na tiyuhin na si Ethan? Hindi namin alam kung saang butas ka lalabas, at wala kaming pakialam, pero sino ka sa tingin mo para pagsalitaan kami ng ganyan? Ethan. Nakatitig ang tatlo kay Sam nang may mga patalim. Ang huli ay medyo kalmado at may kumpiyansa. Matandang ulila, sabihin mo ang pangalan mo. Hindi ako pumapatay nang hindi nalalaman ang pangalan ng kalaban ko. Malamig na sabi ni Luis. Pinanood din ng dalawa si Sam nang may parehong pagnanais na saksakin ito. Nakangiting kumislap ng masama ang mga mata ni Sam, Humph, natatakot akong mabasa ang pantalon mo kapag ginawa ko. Oh! Pakipaliwanag naman sana sa amin kung sino pa ang mayroon ng pangatlong klaseng clown ng Larsen clan bukod sa kakatwang yan, Ethan. Hahaha. Nababalutan ng sarkasmo ang tawa ng tatlo. Nakapikit at napanganga si Sam sa pagmamalaki, kung gayon, buksan mo ang iyong mga tainga at humanda kang mamangha. Ako si Sam. Ano? Natulala ang tatlo, namumungay ang mga mata at kung ano-ano pa. Lalo na si Reynold ng Pill King Hall. Ang laki ng mga mata niya na parang platito. Alam nilang lahat na si Sam ay nahulog sa kamay ni Ethan sa kaguluhan ng Drifting Flower City. Paano siya napunta rito, at hindi lang bilang Philhouse Elder ng Larsen clan? Nang makabangon sina Reynold at Lubon mula sa kanilang pagkakahiga, tumingin sila kay Reynold. Siya lang ang taong ito na pinakakilala kay Sam, dahil taga-iisang bahay lang siya. Dapat niyang matukoy agad kung ang lalaking iyon ang tunay na Vicious Pill King. Matapos ang mahaba at masusing pagsusuri, napabuntong hininga si Reynold, mabisyo na hari ng Pildores, Elder Sam. Ikaw talaga. Nanginig ang puso ni Luis at naging seryoso ang kanyang mukha. Hindi nakakapagtaka na kinutya tayo ng matandang ito. Bagamat kilala siya bilang ang mabisyo na hari ng Pildores, sila ay tunay at ganap na walang titulo. Bakit, Sam? Bakit mo pinagtaksilan si Pill King Hall? Sigaw ni Reynold. Puro pangungutya ang ibinigay ni Sam sa kanya, sinundan ni Vicious Pill King ang natural na landas at namatay sa Drifting Flower City mula kay Ethan. At mula sa kanyang kamatayan, muling isinilang si Sam. Sabihin mo sa akin, nasaan ang pagtataksil? Isa pa, kung wala ako sa sitwasyon, hindi ba't ang titulong Vicious Pill King ang dapat pag-agawan? Humph, hindi naman ako inosente. Huwag mong sabihin na hindi nagdiwang ang Pill King Hall nang marinig nila ang pagkamatay ko. Nauutol na sabi ni Reynold nang walang imak. Base sa reaksyon niya, alam ng iba na nagsasabi ng totoo si Sam. Hindi nakakapagtaka na pinagtaksilan niya si Pill King Hall, wala naman siyang hawak doon, wala siyang kaugnayan na masasabi. Kinakamot ang kanilang ilong, at ang mga mata ng mga matatanda ay naglantad ng isang mabangis na liwanag. Dahil malinaw na ang lahat, walang magagawa ang anumang argumento nila para maibalik si Sam. Kung ganoon, kailangan nilang dumaan kay Sam kung gusto nilang linisin ang hanay. Ngunit ang lumang titulo ni Sam ay nananaig pa rin sa kanilang mga puso sa takot. Eksperto si Old yan sa mga lason. Nasasakupan ko rin ito. Hahawakan ko siya, habang kayong dalawa ay nasa gilid niya. Kailangan nating tapusin ito agad. Mahirap siyang maabutin kapag nagtago siya sa likod ng kanyang rainbow cloud palm. Sumenya si Reynold sa dalawa habang bumubulong. Tumango ang dalawa.
Pagkatapos ay pinyanan ni Reynold na parang palaso si Sam gamit ang nakaunat na palad. Isang sawa na gawa sa lilang miesma ang lumabas at nagbanta na kakagatin si Sam. Martial art na may mataas na antas ng espiritu, shifting cloud palm. Habang nakangiti ng malamig ang kanyang bibig, kinutya ni Reynold, "Humph, Reynold, ang isang walang kwentang tulad mo na hindi kayang gamitin ang Rainbow Cloud Palm ay nang ahas na paglaruan ang lason sa paligid ko." 7 kulay na belo ng ambon ang lumipad mula sa mga palad ni Sam na parang mga dragon, na bumubuo ng isang bahaghari na bagyo na dumudurog sa lilang sawa at sumugod kay Reynold. "Humph, ngayon? Ito ang tunay na kasanayan ni Pilking Hall, ang malalim na ranggong martial art, ang Rainbow Cloud Palm." Tumalim ang focus ni Reynold at nagsimulang magpawis ng malamig ang noo. Gayunpaman, hindi siya nagmamadali dahil alam niyang isasakripisyo niya ang kanyang sarili. Biglang lumitaw sina Luis at Luban sa kaliwat kanan ni Sam. Tumawa si Reynold, "Sam, tapos ka na. Mabubunyag ka bago ka magtago sa makamandag na ambon ng Rainbow Cloud Palm. Maaaring hindi ako magsanay sa iyong martial art, ngunit alam ko ito ng buong puso. At magdurusa ka ng labis para dito." Ngumiti ng mapang-asar sina Luis at Luban, iniisip na sigurado na silang panalo. Kapag ang dakilang Vicious Pilking ay natalo nila, sino ang maglalakas loob na tawagin sila ng walang titulo sa hinaharap? Bagamat tila hindi naman nag-aalala ang mukha ni Sam. Habang papalapit ng papalapit ang mga palad ng dalawa, gumawa siya ng senadorias ng kamay at 2 ungol ng dragon ang umalangaw-ngaw. Biglang may 2 ungol na narinig kasabay ng pagtalo ng 2 buntot ng dragon mula sa lupa at nagpatalsik sa 2 lalaki. Sinusubukan pa ring intindihin ni na Luis at Luban ang lahat. Ilang pulgada na lang bago nila matalo si Sam nang bigla na lang, ang kanilang mga katawan ay itinapon na parang basura. Pagkatama pa lang nila sa lupa 200 metro ang layo, nilamon na ng bahaghari si Reynold. Boom! Lumipad si Reynold ng 100 metro habang dumura ng itim na dugo. Ang kanyang katawan ngayon ay puno ng nakamamatay na lason ng Rainbow Cloud Palm. Gumapang nang tumayo sina Luis at Luban. Nakaramdam sila ng pagod sa di malamang dahilan at gulat na tumingin sa ibaba. Ang berdeng baka sa kanilang katawan ay ebidensya ng pagkalason. Paano? Sabay-sabay na sigaw ng 3. Ngumisi si Sam na may masamang kislap sa kanyang mga mata, "Reynold, wala kang silbi kahit bilang pain. Iniisip mo ba akong nakaupong pato kung hindi ako nagtatago sa Rainbow Cloud Palm Mist? Hihihi, nakalimutan mo ba kung nasaan tayo? Narito ang isang array ng ika-5 baitang, ang Poison Dragon Array na kaya kong kontrolin. Dito, kaya kong likhain ang lahat ng Poison Mist na gusto ko." Nabigo ang plano mo sa sandaling naisip mo ito. Gumawa si Sam ng isa pang senadorias. Umungol. 7 ungol ng dragon ang narinig habang ang 700 metrong haba ng mga dragon na may iba't ibang kulay ay lumabas mula sa ilalim ng kanyang mga paa. Nakabuka ang kanilang mga bibig at madaling maramdaman ang nakal-alasong amoy na nagmumula sa kanilang mga pangil. Kung hindi mo na madurage hanggang mamatay sa kanilang pagkakahawak, pupunitin sila ng lason mula sa loob palabas. Napasigaw ang 3 sa takot. Sapat na ang kasamaan ni Sam dahil sa kanyang masamang lason, pero ngayon, gamit ang hanay ng mga nasa ika-5 baitang na ito, wala na siyang talo. Kahit isang eksperto sa Radiant Stage ay hindi makakataka sa kanya, lalo na sa kanilang lahat. Nanlumo ang 3 nang sumalubong sa kanila ang kawalan ng pag-asa. Humagalpak ng tawa si Sam na parang baliw, tulad ng ginawa niya noong nasa Drifting Flower City. Bumalik na ang laganap na Vicious Pilking. Mas lalong lumakas ang ego ni Sam, kung posible nga iyon. Dahil mayroon siyang array ng mga nasa ika-5 baitang, isa siyang Diyos. Kahit isang Radiant Stage expert ay hindi ako kayang harapin. Hahaha. Sa ibang lugar, ang mag-ama ng Ren Clan, kasama ang mag-ama ng Collins Clan, ay sa wakas ay nakarating sa Blackwind Mountain. Dahil hindi naman pwedeng lumipad, kinailangan nilang umasa sa kanilang maliliit na binti para makatakbo palapit sa pagod. Ngunit habang nakatitig sila sa 4 na haligi ng liwanag, kumislap ang pag-asa sa kanilang mga mata. Ubo, binabati kita ika-6 na elder sa iyong ganap na tagumpay. Hinihingal na sabi ng Ren Clan head saka ikinuyom ang kanyang mga kamay at ibinalik ang kanyang baywang ng 90 degree pababa. Nakaramdam ng pagkailang si Rowena, "Pare, walang tao rito. Anong ginagawa mo?"
Hahaha, hanggal na babae, nililinis ng mga matatanda ang angkan ng Larsen at tiyak na makakakuha sila ng maraming kontribusyon para dito. Habang mabilis kumilos ang mga ekspertong iyon, natatakot ako na baka kabahan ako kapag dumating ang oras na batiin ko sila at mawala ang aking magandang asal. Mas makabubuting magsanay ako sa aking pagganap para sa oras na mahalaga. Ngumiti ang Ren Clan Head, Rowena, gawin natin ito ng sama-sama para sa mas maliwanag na kinabukasan. Napanganga si Rowena sa pagkasuklam. Binabati kita, Elder Lord, sa matagumpay na pagbabalik. Biglang yumuko si Rhaegar habang kinutya ang pinuno ng Ren Clan, kung gusto mo ng sponsor, kailangan mong mag-isip ng malaki. Si Elder Lord ay isang Regent Estate Venerable. Lahat ay magiging atin kapag nakamit na natin ang kanyang pabor. Hihihi. Orvan, magsanay ka na. Tinapik ni Rhaegar ang balikat ni Orvan. Parang isang kalokohan, ang kilos ni Orvan ay tamang-tama tulad ng sa kanyang ama. Mas lalong nakaramdam ng pagkasuklam si Rowena kaysa dati. Ngumisi ang pinuno ng angkan ng Ren, pinuno ng angkan ng Collins, talagang ignorante ka. Pero ano ang aasahan mo kung hindi ka naman nakikipag-ugnayan sa 7 bahay at wala kang alam tungkol sa kanila? Maaaring malakas ang isang kagalang-galang, ngunit binabaliwala nila ang mga gawain sa bahay. Tanging ang mga matatanda lamang ang may hawak ng tunay na kapangyarihan sa isang bahay. Mas mahalaga ang halik mo sa puwet para sa isang nakatatanda. Sila ang makakagawa sa iyo bilang isang basalyong angkan. Buong pagmamalaking wika ng pinuno ng angkan ng Ren. Kumunat ang noo ni Rhaegar at inayos ang kanyang balbas habang nakalubog sa kanyang iniisip. Pagkatapos, isang tamad na boses ang nakarinig sa kanila, ang paghalik sa puwet ay dapat gawin ng may estilo. Isang maling halik lang at bibitayin ka. Ibig kong sabihin, hindi ba ninyo masasaktan ang mga kagalang-galang kung gagawin lang ninyo ito sa mga matatanda? At kung puputulin niyo ang mga kagalang-galang, hindi ba maiirita ang mga matatanda? Kay laking problema. Bakit hindi pareho? Maaaring wala kayong makuha, pero kahit papaano ay maging maingat kayo. Magandang punto. Nagkatinginan sina Clanhead at Ren Clanhead sa Yumoko. Saka lang sila nag-react, sino ang nagsabi niyan? At lumingon para tumingin. Mas mabuting hindi nila malaman. Napasigaw sila sa sobrang takot, baka isipin ng iba na nakakita sila ng multo. Ethan, bakit ka nandito? 174. Sino ang nakakaalam kung kailan nakarating si Ethan? Tiyak na hindi sila. Pero ang kanyang walang patid na pagsingit sa kanilang usapan ay ikinabahala nilang lahat. Hahaha, come on ka. Pareho lang ako sayo, pumunta ako rito para salubungin ang mga bisita. Ngumiti si Ethan at kumaway para alisin ang pagkailang. Kahit na ang kanyang ngiti ay mukhang napakalamig para sa iba. Halos alam na ng lahat na 4 na bahay, kasama na ang Regent Estate, ang direktang pumunta rito para sa ulo ni Ethan. Gayunpaman, ang 4 na venerables at ang 3 elder ay nasa loob at sinusubukang basagin ang mga hanay. Habang siya ay nakatayo lamang sa labas ng walang kahirap-hirap. Pinagmasdan siya ng mga taga-Sun at Collins, pakiramdam nila ay karapat-dapat palakpakan ang paglalaro niya sa 7 bahay. Napalunok ng tuyo, at kinakabahang sumagot si Rhaegar, si Ethan, lagi kong iniisip ang kapakanan ng angkan ng Larsen sa lahat ng aking mga kilos. Pakinggan mo ako, at umalis ka agad. Kapag lumabas ang mga kagalang-galang, wala kang magagawa. Naku, hindi ko alam na si Elder Collins pala, pagkatapos niyang ipagkanulo ang angkan ng Larsen, ay mag-aaruga sa akin ng ganito. Hahaha, naantig ako. Tinaasan ni Ethan ng mapangutyang kilay. Namula si Rhaegar, ramdam ang mapangutyang tono, ngunit hindi siya gumanti. Ang tugon niya ay puno ng tunay na pag-aalala, Ethan, ang kasawian ng angkan ng Larsen ay dahil sa iyo. Bakit ka bumalik? Nag-aalala ako sa iyong kapakanan. Huwag mong sayangin ang iyong talento. Dali, tumakas ka. Labis na nag-aalala si Rhaegar ngunit hinimok pa rin niya si Ethan na umalis. Kahit na nakaharap ang Demon Archon, na isang malaking tinak sa 7 bahay, ang ulo ng 3 antas na angkan na ito ay puno ng kawalan ng katiyakan. O matagal na niyang nabihag si Ethan at ibinigay sa kanya. Ganito rin ang iniisip ng Ren Clan Head. Pero dahil padalos-dalos ang mga kabataan gaya ng dati, hindi maintindihan ng kanilang mga anak ang lohikang ito.
Nakatayo si Orwen nang nakataas ang dibdib habang sumisigaw, "Tay, isa pa lang siyang ikalimang patong ng Bone Tempering Cultivator. Bakit pa tayo mag-aaksaya ng oras at haharap na lang sa kanya kasama si Tio Ren? Kunin mo ang ulo niya at ituturing tayong mga bayani ng 7 bahay, hahaha." Tumahimik ka, tanga. Wala kang alam. Tinitigan ni Reger ang kanyang anak. Ngumisi rin ang Ren clan head. Hindi niya alam kung ano ang ginawa ni Ethan para magalit sa 7 bahay pero alam ng matandang Zorro sa loob niya na may nangyayaring hindi maganda. Pinakamabuting tumigil muna hanggang sa maging malinaw ang lahat dahil baka gustuhin niya ang maagang pagkamatay. Tinaas ni Ethan ang kilay, Sabi mo, kinuha mo ang ulo ko. Magandang plano yan. Nako, hindi naman, hindi namin iyon intensyon. Kumakaway na parang baliw, si Reger ay tila nalilito, si Orwen ay isang hanggal na bata. Pangako ko sa iyo, hindi mo kami kaaway. Umalis ka agad. Umalis ka bago bumalik ang mga kagalang-galang. Hahaha, babalik na ba sila? Walang pigil ang tono ni Ethan, inilalagay ko ang mga array na iyon at alam ko ang mga ito ng buong puso. Kung may makatakas man lang kahit isang tao, ang ulo ko. Bam! Bam! Kasabay ng isang malakas na ingay, isang figure ang lumipad mula sa Poison Dragon Array, na labis na nalason kaya't ang kanyang katawan ay may 7 kulay. Nakatiwangwang ang kanyang bibig ngunit patuloy pa rin ang pag-agos ng itim na dugo mula sa kanyang mga labi, tainga, at ilong. Mahirap malaman kung sino siya, pero alam ni Reger habang sumisigaw siya, si Elder yan ng Pilking Hall. Nanginig ang pisngi ni Ethan. Nasanay na lang siya sa pagiging mapagmataas, tapos, kinailangan pang lumabas ng lalaking ito para lang siya ay magalit. Galit na galit, humakbang siya mismo sa harap ni Reynold. Naisip na lamang ng takot na si Elder yan na tumakas nang may makita siyang tao sa unahan. Ngunit biglang natakot siya nang makita niya ang mukha nito, ZZ Ethan. Paano ka napunta rito? Nanginginig ang bibig ni Ethan, ngunit ramdam ng kahit sino ang lamig sa kanyang boses, ang galit na kumukulo sa kaibuturan niya. Nanginig si Reynold, sinamantala ko ang hindi pagbibigay pansin ni Sam. Mas mabuti sana kung namatay ka sa loob. Ngayon, magkakapira-piraso na ang bangkay mo. Bamantong hininga, pumutok ang mga pakpak ng kidlat ni Ethan at naging mga karit. Bakas pa rin sa mukha ni Reynold ang gulat nang bumagsak siya sa 6 na piraso, basang-basa sa dugo ang lupa. Napasinghap, ang iba ay nagulat nang wala sa sarili. Ngayon, alam na nila kung bakit gustong-gusto ng 7 bahay na patayin si Ethan. Isang eksperto sa Profound Heaven ang agad na nag-iba dahil sa husay ni Ethan. Kahit sugatan, paano nagawang patayin ng isang Bone Tempering Cultivator ang isang eksperto sa Profound Heaven? Nanghina ang mga tuhod ni Orwen, at napaupo siya. Kinamuhian niya ang sarili dahil sa mga walang pakundangang salitang sinabi niya ngayon lang. Ang pagsasabi sa kanyang ama na harapin ang kakatwang ito ay parang pagpapadala sa kanya sa maagang libingan. Basang-basa sa pawis sina Reger at Ren clan head. Mabuti na lang at ang mga matatandang Soren na ito ay matalino na simula pa lang at hindi padalos-dalos. Kung sila lang sana ay iba, ang kanilang tambak ng karne ay malapit nang makasama sa mga nakatatanda sa lupa. Swoosh! Habang nasa harap nila, medyo naiilang si Ethan, kalimutan mo na lang ang huling bahagi. Okay. Oo, sigurado ka. Hindi ko alam ang pinagsasabi mo kay Tiwala Kindstone. Hahaha. Oo, siguro niloloko ako ng mga tenga ko. Umiling silang 4 hanggang sa mahilo. Ngumiti si Ethan. Sa pangalawang tunog, isa pang figure ang lumabas mula sa Poison Dragon Array, ngunit sa pagkakataong ito ay si Vicious Pilking. Tinignan niya ang mga piraso ni Reynold, at ang lamig ay humarap kay Ethan, na naunawaan ang buod ng lahat. Nagkamot ng ulo si Sam Humajejek, salamat, Katie Wala Kindstone sa pagtulong sa akin na maalis yan. Mas mahirap sana yun para sa akin na mag-isa. Elder yan, hinayaan mo bang makatakas ang isa gamit ang iyong kasanayan? Malamig na ngumiti si Ethan. Namanhid ang anit ni Sam, Katie Wala Kindstone, pabaya ako. Isa rin siyang alchemist, kaya. Elder yan, may ideya ka ba kung ano ang ipapangako ko sa mga lalaking ito? Isang ulo. Hahaha. Kaya sabihin mo sa akin, kaninong ulo ito?
Hindi pinansin ang sinabi ni Ethan, at tinitigan siya ng masama. Nanginginig, alam ni Sam sa pagkakataong ito na seryoso ito. Nagyayabang si Katie Wallerstone sa harap ng mga taong ito pero pagkatapos, ang palabas niya ay lumiit na parang lobo, pati na rin ang prestihiyo niya. Siyempre, magagalit siya. Lumunok ng tuyo si Sam at ngumiti ng mapang-asar, Katie Wallerstone, madali lang yan. Hindi ba't ilang ulo lang yan? Hindi ba't may 4 na ulong nakapila para agawin? Magandang punto yan. Dahil patay na sila, walang makakaalam ng pagkakamali mo. Oo, oo. Ngumiti si Sam at tumango. Natakot ng husto ang grupo ni Reger. Lumuhad sila at humingi ng tawad. Habang minamaliit din sila, anong klaseng mga walang kwentang kalokohan ang mga taong ito. Ang hindi nila alam ay hindi sana gagawa ng pangalan ang mabangis na demonyong ito kung makatwiran lang siya. Umiling si Ethan at kumaway, kalimutan mo na yan. Huwag mong takutin ang mga hipon na yan. Elder yan, paano naman ang dalawa? Patay. Seryosong sabi ni Sam. Tumango si Ethan at humarap sa 4, sige, kunin ninyo ang 4 na ito. Gusto ko silang iwan sa batang may sunggit na yan. At turuan ninyo siya kung paano maging isang clan head. Naiintindihan ko. Itinuro sila ni Vicious Pilking gamit ang daliri at ang 4 ay ikanadina, at agad na lumipad sa likuran niya habang papasok siya sa Poison Dragon Array. Kumalat ang alon at bumukas ang Black Flame Array sa timog upang ipakita si Andrea at ang iba pa. Mabagal na naglalakad si Jigo sa likuran nila. Huminga ng maluwag si Ethan nang makitang ligtas ang lahat. Tapos na ang labanan. Kuya Kindstone. Umiyak si Dexter at tumakbo palapit para sa isang mahigpit na yakap. Nabasa ng kanyang mga luha ang damit ni Ethan. Tumango si Ethan nang nakangiti, mainit at malamig ang pakiramdam sa loob niya. Pagtingalo niya, nakita niya sina Yuntay at Kapitan Peyton na nakatingin sa kanya ng may matalim na tingin. Tumango ang dalawa, at tumawa si Ethan, matandang pang, natuwa akong makita kang sumisipa pa rin. Alam ni Kapitan Peyton ang ibig niyang sabihin at tumawa rin, Katie Wallerstone, kung mamamatay man ako, gagawin ko ito sa pakikipaglaban para sa angkan ng Larson. Hindi ako kailanman magsasawa sa pagsasanay. Pagkatapos ay lumingon si Ethan kay Yana nang nakangiti, binibining Yale, kumusta ang mga taong pinayuhan kong sanayin mo? Bamantong hininga si Yana at isang malakas na sampal ang ginantihan niya. Natigilan si Ethan. Anong sinabi ko? Pero sa kanya nakita ang mga luhaan nitong mata. Ano ba yan ka, walang hiya? Sa wakas ay bumalik ka na at sa halip na tanungin kung ayos lang ako ay dumiretso ka na sa trabaho mo. Sigaw ni Yana. Kumurap si Ethan, may katuturan naman iyan. Kaya ngumiti siya, hahaha, Miss Yale, kumusta ka na? Bam! Bam! Pagkatapos ay isa pang sampal ang dumampi sa kanyang mukha. Natigilan si Ethan. Ano ba to? Tinanong kita kung kumusta ka, ano ang problema? Gusto mo bang magbigay galang ako sa buong pamilya mo? Sa halip tumitig si Yana, kulang pa, huli na. Nanghihina sa suntok, halos umubo ng dugo si Ethan sa puntong ito. Napakapabago-bago ng babaeng ito, hindi ko maintindihan ang nasa puso niya. Ngumiti ang iba sa kanyang kasawian. Sumali si Jigo sa kanila na ngayon lang nakakita ng tusong si Katie Wallerstone na ganito kalambat ang puso. Umiling habang bamantong hininga, hindi talaga siya maintindihan ni Ethan. Mabuti pa't huwag na lang akong magsalita. Nang maghiwalay sila, tumingin si Ethan at nakita si Andrea na kumakapapalapit sa kanya na may maputlang mukha. Kumunat ang noo ni Ethan, binibining bata, nasaktan ka ba? Nakatitig lang si Andrea sa kanya, na parang nakikita ang laman ng puso niya. Hinaplos ng malamig na mga kamay ang mukha niya, habang ang mga mata nito ay nakatitig sa kanya ng may emosyon, Ethan, maligayang pagdating sa bahay. Pumikit si Andrea at bumagsak sa kanyang mga bisig. Binibining binata. Nag-aalala ang iba. Nakatayo roon si Ethan na tulala. Ang angkan ng Larson ay itinuring na kanyang angkan simula nang siya ay muling isinilang. Ngunit kahit kailan ay hindi niya ito itinuring na kanyang tahanan. Nang sabihin ni Andrea ang mga salitang iyon, tumatak ito sa kanyang nanlulumong puso. 175. Ang mainit na sinag ng araw sa umaga ay tumago sa bintana at pumasok sa kulay rosas na silid.
Nanginginig na iminulat ni Andrea ang mga mata ngunit ang nakasisilaw na sinag ng araw ay nagpadulang sa kanya. Binibining Larsen, gising ka na ba? Lumingon si Andrea at nakita ang alipin ni Yana na si Selena. Masaya itong nagdadala ng mainit na nilaga. Nanghihinang bumangon si Andrea habang inilapag ni Selena ang mangkok sa kalapit na mesa. Tumanggaw si Andrea bilang pasasalamat sa tulong nito. Selena, nasaan si Ate Yale? Nasa isang meeting sina Miss at Katie Wala-Kindstone. Sinabihan niya akong bantayan ka. Pinaluto rin niya ako nitong nilaga para sa iyo. Ethan. Tila hindi niya ito narinig dahil nanginag si Andrea dahil sa isang bagay na naalala. Pagkatapos ay ngumiti siya ng malapad, oo, bumalik na siya. Pupuntahan ko siya. Dahan-dahan lang, binibining Larsen. Nanghihina ka pa rin. Ubusin mo muna itong nilaga. Hindi naman tumatakbo si Katie Wala-Kindstone. Wala akong pakialam. Gusto ko siyang makita. Tuwang-tuwa si Andrea, halos mawala na ang pagod sa kanya nang tumalon siya mula sa kama. Bumantong hininga si Selena, at umalis na kasunod niya dahil sa pag-aalala. Hindi nagtagal ay nakarating ang dalawa sa harap ng bulwagan ng Blackwind Mountain, at narinig ang pamilyar na boses ni Ethan mula sa loob. Elder Yale, kumusta ang iyong cultivation? Tanong ni Ethan habang nagbabasa ng mga libro. Sumagot si Yuntay nang may pagkadismaya, naguguluhan ako, at hindi pa ako nakakapag-assemble kahit isang layer sa loob ng 2 taon. Pero pakiramdam ko ay malapit na akong makalusot. Nakakalito talaga. Pinutol ng malamig na tono ni Ethan ang mahina niyang tono. Ngunit sinusuri pa rin ng kanyang mga mata ang mga ulat, akala ko hindi mo kasalanan. Mahirap para sa isang taong kasing edad mo na umunlad. Pinilit ni Yuntay na ngumiti ng nahihiyang. Napakaprangka ni Katie Wala-Kindstone, walang kinakampihan na emosyon. Nakita ni Yana na natigilan ang kanyang ninong at hinampas ang mesa sa galit. Ethan, saan mo ito pupuntahan? Habang wala ka sa nakalipas na 2 taon, kinailangan naming alagaan ang angkan ng Larsen. At ngayong bumalik ka na, ang unang gagawin mo ay ang Manira. At ikaw? Inihagis ni Ethan ang isang libro sa harap niya habang malamig na nagsasalita, pagbalik ko kahapon, sinabi mong dumiretso na ako sa pakikipag-usap sa halip na batiin ka. Na nilalamig ako. Kaya ginugol ko ang buong araw sa pag-uusap tungkol sa mga ginagawa mo sa mga nakaraang taon. Pero ngayon, kailangan kong ituloy ang aking tungkulin bilang Katie Wala. Habang nakatingin ng diretso sa kanya, itinuro ni Ethan ang libro, sinabi ko sa iyo na bumuo ng isang Shadow Corp bago umalis para maging aming mga nakatagong alas at maging aming mga mata at tainga sa Titans. Bakit ang mga maliliit na bayan at mga nayon lang ang nakontak mo? Wala kang inilagay na kahit sino sa kabisera, bukod pa sa mga lungsod ng 7 bahay. Humph, sa tingin mo ba ganoon lang kadali? Single ni Yana, 10 beses na akong nagpadala ng mga tao sa lungsod ng Hell Valley, pero lagi silang dinakip. Mabuti na lang at naging tapat sila sa amin at namatay na lang sa halip na magsalita. Kung hindi, baka 1 taon na ang nakalipas nang dumating ang Hell Valley para sa amin. Oh, hindi mo ba nakita kung paano yan ginagawa noong nakapasok ako sa Drifting Flower City? Tinaasan ni Ethan ng mapang-uyam na kilay. Nagngalit ang mga ngipin ni Yana, huwag kang ang magsimula. Noong malapit ko nang makalimutan. Si Katie Wala-Kindstone ay lumabas para sa ikaluluwalhati ng angkan, ngunit hindi niya nakalimutang iligtas ang damdamin ng isang tao, at masasabi kong walang pakialam. Kung ang mga tauhan ko ay may kahit kalahati lang ng kakayahan mo, malamang ay nakapasok na sila sa buong imperyo ngayon, kahit ang palasyo. Kahit ano pa ang isipin mo, ginawa ko lahat para sa angkan. Napakamot ng ilong si Ethan. Ngumisi si Kapitan Peyton, at idinagdag ang kanyang 2 sentimo para pasimplehin ang usapan, hahaha, mali ang pagkakaintindi ni Batang Binibining Yale. Hindi maintindihan ang iniisip ni Kuya Kindstone. Sigurado akong may magandang dahilan si Kuya Kindstone kung bakit niya hinayaan na lumabas ang mga chismis na iyon. Tingnan mo, hindi ba't 2 eksperto ang ibinalik niya gaya ng ipinangako niya? At ikaw, matandang pang. Sumabat si Ethan bago pa man makapagreklamo si Yana.
Nagulat si Kapitan Peyton, at napalunok ng tuyo, habang nakaramdam ng malamig na pawis sa kanyang gulugod. Ngayon na ang kanyang pagkakataon. Walang sino man sa kanila ang nakakaalam na ang pinong si Ethan, na nagplanong ibalik ang angkan ng Larson, ay magiging ganito kasama. Dahil nalinang ni Kapitan Peyton ang Wraith Art, ang dating ng isang halimaw ay parang isang demonyo. Ngunit bago si Ethan, isa lamang siyang daga sa harap ng isang pusa. Kahit na parang magkapatid na ang dalawa, nanginginig pa rin si Kapitan Peyton tuwing nakikita niyang nagmamataas at nagmamarunong si Ethan. Sino ang nakakaalam kung anong pagkakamali ang makikita ng batang ito ngayon? Kuya, ako. Ang galing. Higit sa lahat ng inaasahan, napangiti si Ethan. Masaya rin siya, habang ang iba ay nalungkot. Ano ba ang ginawa ni Kapitan Peyton na napakagaling? Hindi mas mababa ang aming mga pagsisikap kaysa sa kanya. Nakangiting sabi ni Ethan, noong ibinigay ko sa iyo ang Wraith Art, hindi ko inakalang mabubuhay ka. Hindi ka lang nakaligtas, lumampas ka pa sa inaasahan ko. Kung ganoon, bakit mo pa ibinigay sa akin yan? Kumunat ang noo ni Kapitan Peyton, hindi alam kung dapat ba siyang matuwa o magalit. Ibinigay mo ito sa akin na akala ko mamamatay na ako. Dahil alam niya ang iniisip nito, tinapik ni Ethan ang balikat nito, hahaha, huwag kang mag-alala. Ipinanganak kang muli bilang isa sa mga haligi ng angkan ng Larson. Tumango ng seryoso si Kapitan Peyton. Ang pagtatanggol sa angkan ng Larson ang kanyang layunin noon pa man. Matapos makipag-usap sa kanyang mga tauhan, tiningnan ni Ethan ang maliit na figure sa gilid. Napansin ng naiinip na si Dexter ang mga mata ng lalaki at ng inag. Nakaramdam siya ng panganib sa kanyang mga mata, na para bang may ahas na gustong hulihin siya. Hihihi. Kuya Kindstone, bata pa rin ako. Pagbigyan mo na ako. Dinilat ni Dexter ang kanyang malalaki at inosenteng mga mata na parang isang napakalaking kuting. Sayang at hindi nagamit ng isang demonyong tulad ni Ethan ang trick na ito. Nakangiting nagmukhang multo mula sa mundong ilalim si Ethan, bulok na batang yan, kumusta ang cultivation mo? Bakit ka pa magtatanong kung alam mo na? Nakaramdam ng panginginig si Dexter, Kuya Kindstone, nasa ika-9 na patong ako ng foundation establishment. Malapit na akong makalusot. Binigyan din niya ng senyales si Kapitan Peyton, na nagdagdag, Katie wala Kindstone, 2 taon pa lamang naglilinang ang batang Panginoon na si Dexter. Ang pag-abot sa ganitong antas ay isang gawa na karapat-dapat sa isang henyo. Hindi naman masama. Ilang oras ka nag-cultivate sa isang araw? Tumangaw si Ethan nang may ngiti sa labi. Lumingalinga si Dexter saka itinaas ang 6 na daliri, 6 na oras. Nagulat si Kapitan Peyton, saka tumango, tama, seryosong nagkultiba si batang Panginoon Dexter. Mabuti, kung gayon mula ngayon ay gagawin mo na iyan ng 20 oras sa isang araw. Lumapad ang ngiti ni Ethan gaya ng dati, dahilan para mapabuntong hininga ang iba. Hindi ba't mamamatay ng ganito katagal ang kawawang bata sa pagod sa pagsasanay? Natulala si Dexter. Agad niyang isinigaw ang kanyang mga reklamo, Kuya Kindstone, mamamatay na ako. Hindi naman. Sa pagpapainom sa iyo ng gamot araw-araw, ang kamatayan ay matagal nang malilimutan. Isa pa, masasanay ka rin sa paglipas ng mga araw. Tumawa si Ethan. Naalala niya kung paano ginawa rin iyon ng kanyang amo para sa kanya. Nanginginig ang ibabang labi ni Dexter, halos maiyak na, pero 4 na oras na lang ang natitira sa akin para magpahinga. Paano kung maglaro? Sino ba nagsabi sa iyong may 4 na oras ka para magpahinga? Nakataas ang kilay na dagdag ni Ethan, tama na ang 2 oras, habang ang natitira ay para sa pagbabasa ng mga libro. Paano ka magiging isang clanhead kung marami kang dapat gawin maliban sa isip mo? Dama ko ang tingin ni Dexter sa kanyang bungo at bumagsak sa kanyang upuan. Lihim na bamaantong hininga ang iba. Hindi lang sila ang may masamang balak kay Ethan, kundi pati na rin sa mga bata. Kaya pala tinawag siyang Demon Archon sa labas ng mundo. Nanatiling tahimik sina Vicious Pilking at Jigo, ngunit nang inag maging sila nang marinig ang hatol ni Ethan. Pagkatapos ay tiningnan nila si Dexter nang may buong pakikiramay. Isa ba itong biyaya, o isang sakuna? Walang makakaalam.
Itinuon ng malupit na Katie wala ang kanyang tingin sa kawawang bata. Determinado siyang gawin itong susunod sa linya ng angkan ng Larsen. Gayunpaman, ang kanyang kinabukasan ay hindi kasing ganda ng sinumang tunay na pinuno ng angkan, kundi isang miserableng pagkabata. Pero dahil sa masamang plano ni Ethan at sa talento ng bata, tiyak na walang hanggan ang kanyang kinabukasan. Ito ay maituturing na kanyang tanging biyaya. Pagkatapos ng ilang salita pa, sinabihan sila ni Ethan na umatras, naiwan na lamang sina Vicious Pilking at Jigo. Si Dexter naman, lumabas siya na parang zombie, pakiramdam niya ay iniwan siya ng buong mundo. Ang batang iyon ay nagpapakita ng labis na kawalan ng pag-asa. Hindi siya pinansin ni Ethan habang nagtitimpla ng tsaa, binibining, dahil nandito ka na, mabuti pang pumasok ka na. 176. Gamit ang mga magagandang hakbang, sinenyasan ni Andrea si Selena na manatili habang papasok itong mag-isa. Ang kanyang malambot na tingin ay kay Ethan sa lahat ng oras na ito. Ngumiti si Ethan habang tumatayo, binibining bata, maayos ka na ba? Hindi nagsalita si Andrea, bahagyang tumango lamang. Huminga ng malalim si Ethan dahil sa pagkailang. Sumenyas siya sa dalawa pa at ngumiti, hahaha, ipapakilala ko sa inyo si Elder Sam. Siya ang magiging Philhouse Elder ng Larsen clan. Ang isa pa ay si Elder Jigo, ang Elder na namamahala sa mga array. Hanggat siya ang namamahala sa mga array ng ikalimang baitang, walang makakalusot sa mga ito. Kumurap si Andrea, at napagtanto na may dalawa pang tao roon kaya't nagmadali siyang salubungin sila. Binati rin siya ng mga matatanda. Gayunpaman, may pagmamalaki pa rin sa mga mata ni Jigo, habang si Vicious Pilking ay nalulungkot. Naging seryoso ang mukha ni Ethan, hindi ka ba siguro nasiyahan? Si Vicious Pilking ang sumagot, Katie wala Kindstone, ang Larsen clan na tinutukoy mo ay hindi katulad ng nakita namin. Natuklasan lang namin na ang Larsen clan ay walang mga elder at mga pangalawang klase lang ang clan na iyon. Bamantong hininga si Vicious Pilking. Ang inakala niyang Titan na nagtatago, na mas malakas pa sa 7 bahay, ay mas maituturing na isa palang napakasamang angkan. Bamantong hininga rin si Jigo. Ramdam niya ang katapatan ng angkang ito, ngunit ang katotohanan ay hindi umabot sa kanyang inaasahan, sa isang malaking agwat. Tinitigan sila ni Ethan, wala akong sinabi tungkol sa lawak ng Larsen clan noong inimbitahan ko kayo. Tinanggap ninyo ang imbitasyon ko ng kusa. Pero Katie wala Kindstone, sinabi mong ang angkan ng Larsen ang pinakamalakas na angkan sa Titans. Sinasabi mo bang kasalanan ko? Pinutol ni Ethan ang sasabihin ni Vicious Pilking at natakot ito sa biglaang sagot nito. Yumuko muli si Andrea, Elder yan, Elder Lord. Una sa lahat, nais kong ipahayag ang aking taos-pusong pasasalamat sa pagsali sa angkan ng Larsen. Alam kong maliit lang ang angkan namin, hindi karapat-dapat sa inyong kadakilaan, ngunit maniwala kayo sa akin, kasama si Katie wala Kindstone, at kayo, ang angkan ng Larsen ay magiging mas mahusay at mas malakas. Kami, ang angkan ng Larsen, ay hindi kayo bibiguin. Kung gusto nyo pa ring umalis, hindi ko kayo pipigilan. Ang taos-pusong mga salita ni Andrea ay nakaantig sa dalawa. Kayong dalawang matandang baliw, ano ba yan? Pagkatapos ay dumating ang malamig na tono ni Ethan. Bagamat ang mga salita ni Andrea ay parang sa isang diwata, ang kay Ethan naman ay parang sa isang demonyong gustong magpakabusog sa kanilang laman. Maaaring hindi mo gusto kung gaano kaina ang angkan ng Larsen, ngunit ipinapangako ko sa iyo, sa loob ng 5 taon, itataas ko ang angkan ng Larsen sa antas ng 7 bahay. At sa loob ng 10 taon, malalampasan nila ito. Kung gusto mong umalis, yumuko ka. Madali lang makapasok sa angkan ng Larsen, ngunit ang paglabas ay gagawin sa pamamagitan ng putik, malamig at halos patay na. Nanginginig ang mga matatanda at ramdam na ramdam nila ang pagkauhaw sa dugo ni Ethan. Sa pagtingin pa lang sa kanya, alam na nilang hindi siya nagbibiro. Kung sinubukan nila ang galit ni Demon Archon, maaaring ngayon na ang kanilang libing. Pinagpapawisan, lumuhad sina Jigo at Vicious Pilking, binibining Katie wala Kindstone, nagbibiro lang kami. Huwag mo nang isipin yan. Nabigla si Andrea. Maaaring siya ang batang binibini ngunit paano niya natanggap ang ganitong mga kilos mula sa mga matatanda.
Hindi pa kasama rito, ang isa ay nasa Profound Heaven stage at ang isa naman ay nasa Radiant stage. Nagmadali siyang pinatayo sila, tumayo po kayo mga nakatatanda, hindi ito nararapat. Ngunit walang magagawa si Andrea kung tumanggi sila. Sumulyap sila kay Ethan, napansin ang napakalamig nitong mukha at yumuko. Maaaring magalang siya sa kanila kadalasan, ngunit pagdating sa mga ganitong prinsipyo, seryoso talaga siya. Kung hindi nila mapawi ang galit ni Ethan, ang kanilang buhay ay mawawala ngayon. Lumingon si Andrea kay Ethan at sinabing, Ethan, ikaw. Nakapikit at nagsalita si Ethan, hahayaan ko na lang ang bagay na ito dahil sa batang binibini. Pero mas mabuting huwag ko nang marinig pa ito. Umalis ka na. Salamat, Katie wala Kindstone. Salamat, batang binibini. Bamantong hininga ang dalawa, yumuko muli at tumakbo palabas. Tila kailangan nilang mas makalapit sa batang binibini nilang ito. Maaaring mahina siya, ngunit kaya niyang kontrolin ang Katie walang iyon. Ang ating buhay mismo ay nakasalalay dito. Natigilan si Andrea sa bilis ng pagtakbo ng dalawa. Hindi niya alam na kayang kontrolin ni Ethan ang isang eksperto sa Profound Heaven at isang eksperto sa Radiant Stage. Parang mahiyain na mga bata ang dalawang eksperto sa harap ni Ethan. Ang hindi niya alam ay kung kaya niyang kontrolin ang bloodworm gaya ng ginagawa nito, ganoon din ang mararanasan niya. Kalimutan mo na ang pagrereklamo, hindi man lang sila sisilip. Humarap kay Ethan si Andrea at ngumiti ng malapad, Ethan, bakit pakiramdam ko mas kahanga-hanga ka kaysa 2 taon na ang nakalipas? Halos hindi nakita makilala. Pero hindi ba't medyo malupit ka sa kanila? Si Sister Yale at ang iba pa ay nagsikap ng husto sa lahat ng oras na ito. Alam ko, at labis akong natutuwa sa kanilang pag-unlad. Ibinigay nila ang lahat at nalampasan ang aking inaasahan. Hindi na malupit ang ngiti ni Ethan. Mas lalong naguluhan si Andrea ngayon, kung gayon bakit mo? Hahaha, bilang mga pinuno, dapat isaalang-alang ang pasasalamat at pagpapakita ng kapangyarihan. Alam ko kung gaano kayo nagpapasalamat sa kanilang pagsusumikap, kaya noong bumalik ako, ipinakita ko sa kanila ang kapangyarihan. Paano pa nila malalaman kung sino ang pinuno ng angkan ng Larsen? Malalim ang mga mata ni Ethan. Nag-alangan si Andrea, pero pamilya sila, kasama natin sa hirap at ginhawa. Kailangan ba natin silang maging mahigpit? Ang mga tao ay nagbabago sa paglipas ng panahon. Kung ang iyong kapangyarihan ay hindi nagbabago, dapat kang maging maingat sa lahat ng tao sa paligid mo. Ngayon, maaaring sila ang iyong pinakamatapat na mga tauhan, at bukas, ang iyong pinakamatinding kaaway. Tulad ng kung paano ang 7 bahay ay sakop ng imperyo noong itinatag ito, ngayon ay isa silang panganib dito. Ngumisi si Ethan ng may kalupitan. Matagal siyang pinagmasdan ni Andrea at nauutol na sinabi, Ethan, nakakatakot ka talaga. Darating din ba ang araw na magiging kaaway ka namin? Siguro. Tumawa si Ethan. Mas gugustuhin ko pang mamatay sa kamay mo kaysa makita kitang magkakapatid. Kumislap ang mga mata ni Andrea. Nang inig si Ethan at bumantong hininga, sino ang makakapagsabi kung ano ang mangyayari sa hinaharap? Katahimikan ng bumalot sa bulwagan, na nagdulot ng nakakapangilabot na kapaligiran. Ngayon na sumugod si Dexter habang umiiyak kay Andrea, ate, hindi na mahalaga yan ngayon. Gusto na akong patayin ni Kuya Kindstone, imposibleng magpahinga kahit 2 oras lang. Gulat na naalala ni Andrea kung paano ang kanyang kapatid ang pinakamasipag sa kanilang lahat, Katie wala Kindstone, hindi mo ba iniisip na medyo kulang ang 20 oras sa isang araw? Hindi mo kailangang sabihin yan, binibini, ginagawa ko ito para sa kanyang ikabubuti. Kaunting pawis ngayon ay makakaiwas sa maraming pagdanak ng dugo mamaya. O pwede mo na lang siyang pigilan sa pagsunod sa kagustuhan ng iyong ama. Dexter, tumigil ka na sa pagrereklamo at sundin mo ang schedule ni Katie wala Kindstone. Single ni Andrea sa bata. Napadako ang tingin ni Dexter sa kanyang bungo at nawala ng malay. Bago dumating si Ethan, kaya pa rin niyang tiisin ang buhay niya. Ngayong nandito na siya, napunta na siya sa impyerno. Umiling si Ethan. Samantala, sa paanan ng Blackwind Mountain, 4 na matangkad at matipunong figure ang nakatayo.
Ang isa ay nakasuot ng asul na damit at cowl, may kambal na bigot, at may hawak na magaan na espada. Ang isa naman ay nakasuot ng scholar crest at iwinagayway ang isang gintong pamaypay. Ang kanyang mga mata ay napakakalma na parang kahit ang pag-aapoy ng mundo ay hindi makakaapekto sa kanyang katahimikan. Ang ikatlong lalaki ay maangas at malaki, may maalab na buhok at mga matang may kislap sa loob. Isang tingin lang ay sapat na para malaman ng kahit sino na isa siyang Bar Isles ng pulbere na handang hipan. Kung tungkol naman sa huli, iba siya sa unang tatlo. Doble ang lapad niya kaysa sa isang normal na lalaki. Dahil sa kanyang malalaking kalamnan, agad siyang maituturing na isang body cultivator. Ngunit ang kanyang makikitid na mga mata ay medyo maeslan. Habang nakatayo roon, wala siyang pinagkaiba sa isang matatag na bundok. Pinanood ng apat ang apat na nagbabantay at ang kanilang mga mata ay nagningning sa gulat. Hindi nakakapagtaka na ipinadala tayo ni Ninong ng libu-libong milya rito para iligtas sila. Ang lugar na ito ay tahanan na ng isang kahangahangang figure. Humarap ang lalaking nakaasul sa kanyang tabi para magtanong, ano sa tingin mo ang mga array na ito? Kasabay ng isang iglap, binuksan ng pangalawang lalaki ang kanyang pamaypay at mahinahong nagsalita, ang kasalimuotan ng mga array na ito ay mahirap maunawaan. Ngunit hanggat may kontrol ang isang eksperto sa Profound Heaven o mas mataas pa rito, kahit kaming apat ay hindi makakatakas. Ano ba yan? Kung ganoon, naglakbay tayo ng ganito kabilis para lang sa wala. Malinaw na handa na sila sa kanilang mga depensa. Sigaw ng lalaking may pulang buhok. Pinagalitan ng lalaking nakaasul, pangatlong kapatid, ang mga utos ay utos. At ang mga ito ay ibinigay mismo ng Marshal. Bulkan man ang lugar na ito, o isang matibay na kuta, kailangan pa rin nating pumasok. Nakalimutan mo na ba ang lasa ng tungkod ng Marshal noong sumali ka sa isang lasing na rave noong nakaraan? Nauutol na sabi ng lalaking may pulang buhok ngunit nanatiling tahimik. Tumango ang lalaking nakaasul, saka ikinuyom ang mga kamay patungo sa Blackwind Mountain habang sumisigaw. Ang apat na general sa ilalim ni Marshal Drake ay nagbibigay ng kanilang pagpupugay sa Larsen clan head. Ang kanyang matayog na boses ay umabot ng milya-milya, diretso sa tainga ni Ethan. Natauhan siya, tumaas ang kilay ni Ethan, bakit pinaponte rito ng Diyos digmaang si Drake, pangalawa sa apat na haligi, ang kanyang mga tauhan. Maaari kayang 177. Binibining bata, dalhin mo ang bata sa training niya. Titingnan ko. Tumingin si Ethan kay Andrea. Tumango siya at saka hinayla palabas si Dexter sa tainga. Maaaring dumating na ang Marshal ng Titans, at sa kabila ng palaging pagkabigla, narito si Ethan upang pakalmayan ang lahat ng kanyang pag-aalala. Kahit gaano pa kalakas ang paparating na bagyo, walang magtatagal sa harap ng maingat na pagpaplano ni Ethan. Ang paniniwalang ito ay umunlad at naging bulag na pananampalataya sa lalaki, isang pananampalatayang malalim ang pagkakaugat sa puso ng lahat ng miyembro ng angkan ng Larsen. Hinayla palayo at sa pamamagitan ng kumikinang na mga mata, ang huling sigaw ni Dexter kay Ethan ay, Kuya Kindstone, ikaw lang ang sumire sa buhay ko. Ikaw na walang buhok na hindi pa tumutubo dyan sa baba, anong guho? Pang-aasar ni Ethan. Lumingon siya para tingnan ang bundok ng Blackwind at dahan-daang humakbang pababa. Kasabay ng isang alon, nahiwalay ang laso ng Poison Dragon Array. Naglakad si Ethan sa harap ng apat habang sinusuri ang bawat isa sa kanila, ako ang Katie wala ng angkan ng Larsen, Ethan. At mga ginoo. Kami ang apat na general sa ilalim ni Marshal Drake. Nang marinig niya ang panganib na dinanas ng angkan ng Larsen, inutusan niya kaming iligtas kayo. Pagbati, ako si Frank. Ikinuyom ng lalaking nakaasul ang kanyang mga kamay. Pati ang lalaking may hawak na pamaypay ay nagsabi rin, ako si Brandon. Hendrik. Pabulong na tugon ng matapang na lalaking may pulang buhok. Kung tungkol naman sa huli at pinakamalaking lalaki, si Shelton. Hangin, kagubatan, apoy, bundok. Ang apat na tigre ng Titans. Sigaw ni Ethan habang nagsisimula siyang magkalkula sa kanyang isipan. Star Reader, pagtukoy sa apat na parirala mula sa Asterisk The Art of War Asterisk, kasing bilis ng hangin, kasing banayad ng kagubatan. Marami na siyang narinig na kwento tungkol sa kilalang apat na haligi.
Ang pangalawa sa apat na haligi, si Raisin Drake, ay ikinasal sa kanyang karera sa militar. Wala siyang anak, ngunit apat na inaanak na may dakilang katapangan at kapangyarihan. Dahil sa kanilang talento, hindi sila nagkulang kahit kaunti sa mga henyong lumaki sa loob ng 7 bahay. Marahil ay nalampasan pa nila sila. Ang apat ay paulit-ulit na nagbigay ng dakilang serbisyong militar na nakamit ang pasasalamat ng mga tao sa anyo ng titulong apat na tigre ng Titans. Si Frank Drake, ang panganay, ay mabilis na parang hangin at mahusay sa mga sorpresang pag-atake binyansagang Storm Tiger. Si Brandon Drake, ang pangalawa, ay kasing banayad ng kagubatan, sanay sa sining ng digmaan. Dahil sa kanyang kahinahunan ng isip, siya ay kilala bilang Crouching Forest Tiger. Si Hendrik Drake, ang pangatlo, ay nagliliyab na parang apoy, at kasing init din ng ulo. Dahil sa kanyang katapangan, siya ay kilala bilang Raging Tiger. Si Shelton Drake, ang pang-apat, ay kasing tatag ng bundok, kasing tigas ng bato. Mahusay sa depensa, siya ay kilala bilang Mountain Tiger. Walang anumang pagsisikap na pinaghirapan ng apat ang nabigo. Halos mapapantayan nila ang Diyos ng digmaan sa kanilang katanyagan. Maraming beses na ipinahayag ng emperador ang kanyang pagnanais na ianggat sila sa hanay ng mga commander, at sumama kay Raisin sa pagiging 5 marshal ng Titans, ngunit sa bawat pagkakataon ay tumanggi sila. Mas gugustuhin pa nilang manatili bilang mga tigre ni Marshal Drake, kaysa mag-isa bilang 4 na haring leon ng Imperyong Titans. Hindi sila mapaghihiwalay kay Raisin. Kung dumating silang 4, si Raisin naman. Habang sinusuri ang kanyang paligid, ang halatang iniisip ni Ethan ay madaling napansin ni Brandon na tinapik ang pamaypay sa kanyang palad. Katie, wala Kindstone, hindi mo na kailangang tumingin. Kami lang ang nandito. Dinala kami ng aming mga utos ng libu-libong milya upang iligtas kayong lahat. Medyo nahuhuli na si Marshal Drake at ang kanyang mga puwersa, sa palagay ko. Kaya pala si Marshal Drake ay nagpapasaya sa atin. Tumanggaw si Ethan at tumawa, naiintindihan ko. Kung gayon ay ipapaalam ko sa batang binibini at batang Panginoon ang post-haste. Maaari na kayong bumalik. Kumaway si Ethan habang paalis. Nagulat ang 4, o baka gulat pa nga. Silang 4 ay pinuri bilang 4 na tigre ng Titan sa buong imperyo, at maging ang 7 bahay ay tiyak na magpapakita sa kanila ng paggalang. Ngunit dito, sa ligaw na angkan ng mga Larsen, hindi lamang sila pinayagang pumasok, isinara pa ang pinto sa kanilang harapan. Bilang pangwakas, sinabi pa niya na may ipapaalam siya sa kanila. Hindi ba't medyo katawa-tawa naman ito? Namuo ang galit sa puso ng 4. Si Hendrik, na kilalang kilala sa pagiging mainitin ng ulo, ay agad na nagmura, anong klaseng Katie, wala ka para kumilos ng ganito kawalang katwiran. Pumunta kami rito para tulungan ka pero hindi ka lang nagpakita ng pasasalamat, isinara mo pa ang pinto sa likuran mo. Hindi ganyan ang paraan ng pagtrato sa isang bisita. Bisita, sabi mo. Tumaas ang kilay ni Ethan, inikot ang ulo para mas matitigan sila, sinasabi mo bang nandito ka para iligtas kami at dapat ba akong maniwala roon? Kakaharap lang natin ang isang mahirap na labanan ilang araw na ang nakalipas, puno ng dugo at mga bangkay. Kung papasukin mo ako, baka malunod ang Larsen clan sa apoy. Napasinghap ang 4. Kaya hindi sila minamaliit ng Katie, wala, kundi labis na nag-ingat. Ang dahilan na iyon ay sapat na upang pahinin ang kanilang galit. Muling ikinuyom ni Frank ang kanyang mga kamay, kami ang 4 na general ni Marshal Drake. Siya ay palaging isang prangka at bukas na tao at kami ay nasa ilalim ng mahigpit na utos. Hindi kami ang kaaway dito. Marahil ay nagdududa ka sa integridad ni Marshal Drake. Si Marshal Drake ay isang haligi ng ating imperyo, na namamahala sa depensa, na lubos na hinahangaan ng aking angkan. Ang ating batang binibini at batang Panginoon ay nagsusunog ng insenso at nagdarasal araw-araw para sa kalusugan ng Marshal, upang mapanatiling ligtas ang ating bansa. Ikinuyom ni Ethan ang kanyang mga kamay sa langit, sumigaw ng may kasigasigan, tulad ng isang tunay na tagahanga ni Raisin. Ang kanyang ginawa ay umani ng pagtango ng 4, at maging ng mga puntos ng pagsang-ayon. Mabuti naman at mataas ang respeto ng angkan ng Larsen sa ating ninong. Sulit ang ating paglalakbay dahil dito. Pagkatapos, biglang binago ni Ethan ang kanyang tono.
Malamig ang kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay parang nag-aakusa, at paano ko malalaman na kayo ang tunay na apat na tigre ng Titans? Nakita mo ba kung gaano karaming mga kopya ang lumitaw ngayon? Pakitingnan po ang token ni Marshall Drake. Mabilis na iniabot ni Frank ang isang copper badge. Pero hindi man lang ito sinulyapan ni Ethan, kundi kinurot lang ang bibig, tulad ng sabi ko, maraming mga mangungopya nitong mga nakaraang araw. Kung hindi mo mapapatunayan kung sino ka, ano pa ang silbi ng isang token? Hoy! Tumigil ka na sa kalokohan, bastos. Kaming apat na tigre ng Titans ay matagal nang naglilibot sa imperyo, pero kahit minsan ay hindi pa kami kinokopya ng iba. Ang kamangmangan mo lang ang dapat sisihin kung bakit hindi mo kami kilala. Hindi mo kami pinapapasok, di ba? Gusto mo bang makita kung paano ako makakalusot at masisira ang mga hanay mo? Tumahol si Hendrik, dahil naubusan na siya ng kaunting pasensya. Napaatras si Ethan, at nagpakita ng takot, kita mo. Nagpapakita ka na ngayon ng tunay mong kulay at nangangahas ka pa ring magpanggap. Ang hukbo ni Marshall Drake ay nasa ilalim ng mahigpit na utos, dala ang pagmamahal ng mga tao. Paano nagkaroon ng mga taong mayabang na gustong pasukin ang bahay ng isang tao sa kanyang hukbo? Wala kang pinagkaiba sa mga tulisan. Ikaw. Nagngalit ang mga ngipin ni Hendrik. Kumunat ang noo ni Frank at sumigaw, pangatlong kapatid, tumigil ka na sa pag-aasar. Masisira mo ba ang pangalan ni Marshall Drake sa pamamagitan ng pagsalakay mo sa bahay ng isang tao? Tinitigan ni Hendrik si Ethan nang may nag-aalab na puot, ngunit nanatili sa kanyang kinatatayuan ang kanyang mga paa. Yumuko si Frank, humihingi ako ng paumanhin sa kawalan ng paggalang ng aking ikatlong kapatid. Huwag mo sanang isipin iyon, Katie wala Kindstone. Mapagkakatiwalaan mo na ba kami ngayon? Tiwala. Humph, muntik mo na akong makuha dyan, pero buti na lang at nasundan ko ang laro mo. Ganoon ba talaga ang ugali ng mga general ni Marshall Drake, na parang mabait at kontrabida? Namumula ang kanilang mga mukha, na wala nang masabi ang apat. Maging si Hendrik ay nahiya ng husto kaya't nakalimutan niyang magreklamo. Sumanghal si Ethan, hindi ba't sinabi mong papunta na si Marshall Drake? Hintayin na lang natin na patunayan niya ang pagkakakilanlan mo. Pagkasabi niyan, nawala si Ethan sa Poison Dragon Array, at natakpan ng miasma ang paningin ng apat. Gusto nila siyang sigawan pero nakaalis na siya. Naiwan ang apat na nakayuko. Sino ang nakaisip nito? Sila, na iginagalang kahit sa 7 bahay, ay napilitan na ngayong tumayo sa pintuan ng isang ligaw na angkan ng Larson. At hindi rin sila makapagreklamo. Dumaan lang ang angkan sa isang malaimpyernong labanan at natuto ang kanilang mga nerbiyos. At higit sa lahat, ang angkan ng Larson ay isang diehard fan ng Marshall. Paano nagawang biglang pumasok ang apat at sirain ang imahe ng kanilang ninong? Bumantong hininga si Hendrik at humarap kay Frank, Kuya, ano na ang gagawin natin ngayon? Ano pa ba? Manatili sa tavern ng Rockland City. Pero paano tayo magbibigay ng kumpletong ulat kay Marshall kung hindi man lang tayo makapunta para suriin ang sitwasyon? Iuulat namin ang mga katotohanan. Tinitigan ni Brandon si Hendrik ng masama, ang angkan ng Larson ay higit pa sa inaakala. Pinakamabuting hintayin natin ang personal na intervention ni Marshall. Nanlamig ang puso ng isa nang maalala ang apat na hanay ng mga nasa ikalimang baitang at tumango. Kung isasantabi ang lugar na ito na may kahangahangang hanay, ang katotohanang ipinadala ang utos na pumunta rito ang apat na tigre ay sapat ng patunay ng tunay na banta na kinakaharap ng angkan ng Larson. Gayunpaman, kahit na dumaan sa isang madugong labanan, malinaw sa hitsura ng kanilang katiwala na hindi naman gaanong naghihirap ang angkan. Ipinapahiwatig nito na ang angkan ng Larson ay higit pa sa nakikita ng mata. Dahil mga general din sila, masasabi ng apat ang kapangyarihan ng mahiwagang angkan na ito. Sa isa pang bahagi, bumalik si Ethan sa bulwagan at nagpulong kasama ang iba. Malaking pagbabago ang nangyari sa buong angkan nang magulo ang buong silid. Pinaatres niya ang apat na tigre para makapaghanda. Dahil nandito ang apat na haligi, tiyak na mawawala ang pagkakataong ito na sumandal sa isang malaking bundok. Oo, ang lahat ay tungkol sa pagkapit sa kapangyarihan. Bagamat, iba't ibang taktika ang kailangan depende sa target.
Ang mga pamamaraan ni Ethan ay hindi kasing bastos at walang lasa ng mga makitid ang isip na Collins at Ren clan. Gusto niyang maging panghabang buhay na nakatali si Raisin sa angkan ng Larson. Pinanood ni Andrea ang mga taong nagmamadali habang malapit na nilang give A ng buong Blackwind Mountain. Lumingon siya kay Ethan nang may pagtataka, ano? Ito. Bago pa man siya makapagpatuloy, sinabi ni Ethan, binibining bata, tama ka sa oras. Sabihin mo sa batang iyon na lumipat na sa cultivation at simulan na ang pag-aaral sa susunod na mga araw. Nabasa, ano? Natulala si Andrea. Ngumisi si Ethan, mga bagay lang na may kinalaman sa sitwasyon, tulad ng mga libro tungkol sa digmaan. Achoo! Hindi pa nakakalayo ng 100 milya mula sa Rockland City, isang lalaking may mahabang buhok ang nakasakay sa kanyang malaking kabayo nang bigla siyang mabahing at nang inig, guard, gaano pa ba tayo katagal bago makarating sa Rockland City? Libo-libong sundalo ang gumagapang sa paligid niya. Isang general na malapit sa kanya ang nagulat, Marshal, darating kami sa loob ng 3 araw. Tumango ang matanda, ngunit hindi nawala ang kunot ng noo niya, nakarating ako sa hindi mabilang na larangan ng digmaan ng may karangalan, kaya bakit ako kinakabahan sa maliit na Rockland City na ito? 178. Pagkalipas ng 3 araw, nasa isang maliit na silid si Ethan, tinitingnan ang progreso ni Dexter sa pagbabasa. Biglang umugaw ang lupa na parang isang malakas na lindol. Tinaas ni Ethan ang isang kilay, itinoon ang kanyang atensyon sa labas, ngunit nagulat siya sa kanyang nakita. Napakagandang aura. Siya nga ang Diyos ng digmaan. Tumayo si Ethan at sumigaw, pumwesto na kayong lahat. Ang kaligtasan ng angkan ng Larson sa susunod na ilang taon ang nakataya dito. Naiintindihan ko. Sumagot ang mga lalaki sa labas ng silid, na naghahanda na habang nagmamadaling naglakad. Humarap si Ethan kay Dexter na may mapanlinlang ng ngiti, bata, gising ka na. Dapat natutunan mo na ang iyong bahagi. Bumaba ang mukha ni Dexter, Kuya Kindstone, kailangan ko ba? Ano sa tingin mo? Hindi nagtagal ay napuno ng masamang hajejek ni Ethan ang silid. Sa labas ng Rockland City, ang 4 na tigre ng Titans ay naghihintay na sa maayos at walang kapintasang prosesyon ng militar na nagmamarcha patungo sa kanila. Para itong isang madilim na ulap na walang katapusan. Ang pagyanig ng mga bundok ay dahil sa napakalaking hukbo. Sa larangan ng digmaan, sinumang tao, kahit isang eksperto sa Deep Heaven, ay mangangig sa harap ng gayong lakas. Nangunguna sa hukbo ang isang malaking lalaking nakasakay sa kabayo, ang kanyang balbas ay umiikot sa hangin. Sa kabila ng kanyang kapangyarihan, ang kanyang makapangyarihang hangin at matigas na pagkatao ay mahirap itago. Siya ang pangalawa sa 4 na haligi ng Titans, mariskal ng mga hukbo ni Titans, Diyos ng digmaan na si Raisin. Nasa ika-6 na patong siya ng Radiant Stage, ngunit itinuring siya ng buong Titans na pinakamalakas. Ang kanyang 4 na inaanak ay mga eksperto rin sa pinakamataas na antas ng Profound Heaven. Base lamang sa katapatan ng milyon-milyong tauhan niya, kahit ang Regent Estate ay hindi maglalakas loob na hamakin ang ganoong tao. Kahit na ang Regent Estate ay may mga eksperto na mas mataas ang cultivation kaysa sa kanya. Nang magpadala ng utos si Raisin, ang kanyang milyon-milyong sundalo ay parang isang hindi mapigil ang baha ng bakal. Kahit ang mga venerable ng Regent Estate ay mahihirapan ding harapin ang ganitong pag-atake. Ang pag-isahin ng lahat ng mahihinang sundalong ito, ang pag-isahin sila, iyon ang ibig sabihin ng pagiging isang tunay na Diyos ng digmaan. Dahil dito, ang 7 bahay ay natakot sa Marshal, ang pinuno ng 4 na haligi, si Conrad. Sino ang nagsabi sa kanila na hayaan siyang mag-ipon ng ganoong kapangyarihan? Sa kasong ito, ang paglunod sa isang tao gamit ang mga numero ay talagang angkop na paglalarawan. Malugod na tinatanggap ng mga general ang Marshal. Yumuko ng malalim ang 4. Tumanggaw si Raisin, kumusta ang sitwasyon? Ligtas ba ang angkan ng Larson? Nasa kapayapaan ang angkan ng Larson. Mabigat na wika ni Frank. Tumanggaw si Raisin at bumantong hininga, mabuti naman at dumating tayo sa oras. Hindi natin binaygo ang kamahalan. Mayroon bang sino mang nagpapahirap sa kanila? Bago pa tayo dumating, mukhang nakaranas na ng palihim na pag-atake ang angkan ng Larson.
Bulong ni Frank. Tumaas ang kilay ni Raisin, habang nakatitig sa kanya, ano? Kung gayon, kumusta na sila? Ano ang kanilang mga natalo? Paano ang mga umaatake? May mga bilanggo ba? Paano ang Larsen clan head? Walang tigil na tanong ni Raisin sa apat na mukhang galit. Paano nila nalaman na isinara na ng angkan ng Larsen ang pinto sa harap nila? Naghanda si Frank sa paghihiganti habang nag-uulat, Marshall, nasa dilim tayo. Ano? Sumimangot si Raisin, kung gayon, ano ang ginagawa mo nitong mga nakaraang araw, walang ginagawa. Frank, ibang-iba yan sayo. Ilang dekada na silang nakapwesto sa mga hangganan upang pigilan ang pagsalakay ng mga hukbong Quanrong. Gayunpaman, inutusan siya ng emperador na pumunta upang iligtas ang lungsod ng Rockland. Alam niyang napakahalaga ng bagay na ito. Kaya, sa kanyang pagtungo rito, pinono niya ang kanyang apat na pinagkakatiwalaang general upang magbigay ng napapanahong tulong. Nadatnan lamang niya silang nakatambay nitong mga nakaraang 3 araw, at walang kaalam-alam. At ito ang apat na tigre ni Raisin. Humph, hinayaan mo sigurong umabot sa ulo mo ang alak at nagdulot ka ng kaguluhan. Ako na ang bahala sa parusa mo mamaya. Nagngingit-ngit na sabi ni Raisin, halos gusto na niyang gawin iyon ngayon kung hindi lang dahil naantala ang kanyang operasyon sa pagsadjep. Yumuko si Brandon na natatarantang, Marshall, pakiusap, pakinggan mo kami. Matapos masabihan ng lahat ng detalye tungkol sa bagay na ito, si Raisin ay natulala at napanganga. May 4 na array ng mga nasa ika-5 baitang sa lugar na ito sa liblib na lugar. Kumurap si Raisin at nagsimulang maghanap gamit ang kanyang soul sense. At totoo nga, nakakita siya ng 4 na array na nakapalibot sa Blackwind Mountain na humaharang sa kanyang paghahanap. Nagulat si Raisin, hindi nakakapagtaka na sinabihan ako ng emperador na pumunta ng personal. Tiyak na mayroong isang makapangyarihang tao sa kanila. Bumantong hininga si Raisin at humarap sa 4, ngayong hindi na kayo makapasok, hindi ko na kayo masisisi. Marshall, sino ba ang nagsabing hindi natin kaya? Kung hindi lang dahil sa pagpigil sa akin ni Kuya, matagal ko nang winasak ang mga sumpa na yan. Sigaw ni Hendrik. Pinagalitan ni Raisin, nakakahiya ka. Paano ka nang ahas na sumugod sa bahay ng mga tao nang walang malinaw na utos? Kung naglakas loob ka lang sanang sumugod sa loob, malamang ay naunahan na kita dahil sa pagsuwi mo sa utos. Marshall, naglalabas lang ako ng sama ng loob. Huwag mong seryosohin. Yumuko si Hendrik sa kahihiyan. Lihim na natawa ang 3 pa. Putol ni Raisin, Marshall, sabi ng Katie wala nang angkan ng Larsen ay papapasukin niya kami pagdating ninyo. Siguradong sinadya niyang personal kayong pumasok sa loob. Ha! Humagalpak ng tawa si Raisin, nandito ako sa utos ng emperador para tingnan din ang angkang Larsen na ito. Pero dahil may isang makapangyarihang figure sa loob, gusto ko rin siyang makilala. Bumaba siya sa kanyang kabayo at naglakad patungo sa Blackwind Mountain, ibigay mo ang aking utos. Hindi dapat gambalain ng hukbo ang mga tao at dapat silang magkampo 10 milya mula rito sa timog silangan. Naiintindihan ko. Umungol ang buong hukbo, habang ang 4 ay nagtakbuhan upang sumunod sa kanya. Lumapit si Raisin kay Raisin, Marshall, napakaingat ng Katie walang iyon. Ang dami niyang tanong at hindi magalang ang tono. Huwag po kayong magalit kapag nakipag-ugnayan kayo sa kanya. Humph, sa tingin mo ba ay maikli ang ulo ko tulad ninyong mga gago? Tumawa si Raisin at bumulong si Hendrik sa loob-loob niya, mas sumasabog ang galit mo kaysa sa akin. Sinampal ni Brandon ang kanyang pamaypay, pangatlong kapatid, hindi ginawa iyon ng Katie wala dahil sa pag-iingat. Gusto niyang makita ng personal ang Marshall. Kung bakit, malalaman natin sa lalong madaling panahon. Hahaha, si Liner ang pinakamalamig ang ulo sa inyo, at iba ang pananaw niya sa mga bagay-bagay. Tama siya, malamang gusto akong makita ng angkan ng Larsen. Kung gayon, kailangan ko lang makita mismo kung ano ang maganda sa angkan na ito, hahaha. Naglakad si Raisin ng may dominanteng anyo, at di nagtagal ay nakarating sa Blackwind Mountain. Titanzas Marshall, Raisin greets Larsen clan head. Sigaw ni Raisin. Nawala ang amoy ng Poison Dragon Array at lumabas si Ethan.
Ngunit sa pagkakataong ito ay mayroon siyang anyo ng lubos na paggalang. Yumoko siya, ako ang kaitiwala ng angkan ng Larsen, si Ethan. Maligayang pagdating, Marshal Drake, at ang apat na general. Ah, ikaw pala ang kaitiwalang iyon. Nabalitaan kong maingat ka, hindi ka nagtitiwala kahit sa aking simbolo sa kamay ng aking mga general. Bakit ka naniniwala sa kung sino ako sa unang tingin pa lang sa akin? Ngumisi si Raisin, halatang kinutya ang dating kilos ni Ethan. Pero nagkunwaring tanga si Ethan, si Marshal Drake ang Diyos ng digmaan. Sino ang maglalakas loob na gayahin ka? Kahit may gumawa pa, walang makakakopya sa aura mo na nahasa pagkatapos ng maraming tagumpay, o sa kapal ng intensyong pumatay sa iyo dahil sa pagpatay sa hindi mabilang na kalalakihan. Mayroon pa bang ibang tunay na lalaki, isang lalaking matanda ngunit matatag pa rin, sa Titans? Nararamdaman at naririnig ko mula sa malayo ang kapangyarihang taglay mo. Tanging si Marshal Drake lamang ang may kakayahang magpaalab ng aking enerhiya sa aking mga ugat. Ang aking paggalang sa iyo ay parang isang baha, isang ilog na walang tigil, parang isang dagat na walang katapusan, isang makapangyarihang. Sige, naiintindihan ko. Pinutol ni Raisin ang kanyang madaldal na pagsasalita. Gusto niyang subukan ng bata at alamin ang tunay nitong intensyon, ngunit nakita niya itong gumagawa ng kalokohang ito, umabot pa sa pagsamba sa lupang kanyang tinapakan. Nakakaakit ito, na kahit siya ay nakaramdam ng kilabot at kinailangan itong pigilan. Kung magpapatuloy pa ito, magtatagal siya ng ilang araw at gabi. Natulala ang apat. Walang nakaisip kung ano ang mangyayari. Sa pagkakataong ito, si Ethan ay masugid na humalik sa kanya, na nagpawala sa kanilang pag-iisip ng pagtatanong. Nakakita na si Raisin ng maraming mga mang-aasar tulad ni Ethan, ngunit hindi siya nag-aksaya ng oras sa kahit kanino. Sa tuwing mag-uusap sila, lagi itong sinusundan ng mahaba at walang katapusang sunod-sunod na paghanga. Tiningnan siya ni Raisin ng matagal, mukhang maraming eksperto ang bayang ito sa liblib na lugar, pati na ang batang kaitiwala na ito. Hangang-hanga ako. Kung gayon, nakababatang kapatid, posible bang makita ang pinuno ng angkan ng Larsen? Sabik na siyang naghihintay. Nakangiti, yumoko si Ethan at humakbang pasulong si Raisin. Nakita ng Marshal na ang lahat ng ito ay inayos ng makapangyarihang figurang iyon. Nararamdaman niya ang paglapit ng paglapit sa kanya. Ang hindi niya alam ay ang makapangyarihang figurang iyon ay ang batang kaitiwala. Sumunod ng malapitan ng apat na general, habang nakataas ang baba ni Hendrik at bumubulong sa tabi ni Ethan, Humph, naniniwala ka na ba sa amin? Siyempre, masyado akong bulag para makita ang iyong kadakilaan. Pasensya na. Ngumiti si Ethan. Tiningnan siya ng malalim ni Brandon ngunit umiling din sa huli. Siya ang strategist ng Drake Army at alam niyang may mali kay Ethan. Pero hindi siya makapaniwalang ang lahat nito ay pinaplano ng isang batang tuta. O siya ang magiging pangalawang pagdating ni Conrad. 179. Pakiusap, sumunod ka na lang, Marshal. Kasama si Ethan bilang gabay, dumaan sila sa Poison Dragon Array, at narating ang tuktok ng Blackwind Mountain. Sa halip na isang marangyang tirahan ng angkan, sinalubong sila ng mga simpleng tarangkahan ng isang kwartel. May naririnig pa nga silang mahihinang sigaw ng pagpatay mula sa malayo. Nakakunot ang noo, at medyo naguluhan ang lima. Ano na ang ginagawa ng angkan ng Larsen ngayon? Nakangiting sumenya si Ethan, hahaha, huwag kang magdamdam, Marshal. Kamakailan lang ay dumaan tayo sa isang madugong pag-atake at hanggang ngayon ay tensyonado pa rin tayo. Lalo na ang ating mga gwardya, nagsasanay araw at gabi. Handa ba ang Diyos ng digmaan na magsabi ng ilang salita sa ating mga batang dugo? Ang buong angkan ay lubos na magpapasalamat. Yumoko muli si Ethan. Dahan daw ang tumango si Raisin. Una niyang gustong malaman kung ano ang pinagkakaabalahan ng angkan ng Larsen, at pangalawa, kung gaano kalalim ang kanilang itinatago sa kanilang mga ari-arian. Para makita sila ng ganito kataas ng emperador at mahikayat siyang umalis sa mga hangganan para iligtas ang isang walang pangalang angkan, kinailangan niyang makita mismo kung ano talaga ang mga ito. Kasunod ni Ethan sa mga gate, nakarating ang lima sa harap ng manor ng angkan ng Larsen.
Ang ikinagulat nilang lahat ay walang mga gusali sa paligid, mga toldo lamang. Mukha silang isang hukbong handang makipagdigma. Iyon ang mapanlikang plano ni Ethan. Giniba niya ang lahat ng gusaling ginawang tolda para makuha ang simpatiya ni Marshall Drake at para maging komportable siya. Sa kung paano ginugol ni Raisin ang mga taon ng pakikipaglaban sa mga larangan ng digmaan, mas magiging panatag siya sa isang tolda kaysa sa pagitan ng apat na pader. Ito rin ay isang uri ng pambobola, upang umayon sa panlasa ng isang tao, kahit na palihim ito. Tunay nga, nanginginig si Raisin habang tumatango. Hindi na nagsalita si Ethan, at sa halip ay may isang mapanlinlang na ngiti sa kanyang mukha. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa lugar ng pagsasanay ng angkan ng Larsen, kung saan si Kapitan Peyton ay nasa kalagitnaan ng pagsasanay kasama ang kanyang mga gwardya. Karamihan sa kanila ay mga bata pa, ngunit ang bawat pag-atake nila ay puno ng sigasig at ang kanilang mga mata ay nag-aalab sa kapangyarihan. Kamukhang kamukha sila ng mga veterano pagkatapos ng ilang dekada ng digmaan. Kahit si Raisin ay hindi kayang manatiling malungkot habang nakikita ang ganitong eksena. Ano nga ba ang nakita ng mga 10 taong gulang na iyon para tumigas ang kanilang mga mata? Bilang isang bihasang commander, na may mga dekada ng digmaan, alam niya kung paano gawing matapang na mandirigma ang isang pangkat ng mga bagong recruit. Pero kahit kailan, kahit sa pinakamalawak niyang panaginip, hindi niya inaasahan na makikita niya ito sa isang angkan sa liblib na lugar. Ang mundo ay puno ng mga kamangha-manghang bagay. Nag-aalab ang kanyang damdamin ngayon upang malaman kung sino ang dakilang taong ito sa likod ng angkan ng Larsen. Lingid sa kanyang kaalaman, ang nag-aalab na sigasig na ito sa mga mata ng mga kabataan ay dahil sa wraith art na kanilang sinanay. Tungkol naman sa mga batang durog ang puso, sila ay nakahandusay na patay, dinurog ang mga buto at nilapa ang mga katawan. Ang nakikita niya ay ang mga bumalik mula sa bingit ng kamatayan, nakatayo sa tuktok. Paanong hindi sila matapang? Marshall, ang ating ikatlong angkan ay dumaan lamang sa isang sakuna at ang ilan na lamang sa mga nakaligtas ang nagsasanay ngayon. Siguro iniisip mo na nakakalungkot ang tanawing ito, bumantong hininga si Ethan ng may pagpapakumbaba. Umiling si Raisin, hindi. Maaaring hindi nakapag-cultivate ang mga bata, pero ang kanilang mga mata ay parang sa mga elite. Kung ang mga ito ay mga nakaligtas lamang sa iyo, kung gayon ang iyong pangunahing unit ng bantay na bumagsak ay tiyak na isang halimaw. Paano pa kailangang iligtas ang isang napakalakas na bantay na iyon? Kumurap si Ethan at ngumiti. Pragmatiko ang Marshall na ito. Nauunawaan ko na ngayon kung bakit siya kinikilala bilang Diyos ng digmaan. Isa siyang matuwid at makatarungang tao. Lihim na tumango si Ethan dahil mas naunawaan na niya ang tungkol sa ugali ng Marshall. Kung gayon, Marshall, huwag mag-atubiling magbigay ng ilang mga tip. Hindi na kailangan. Hindi ako maglalakas loob na ipakita ang aking maliit na kasanayan sa harap mo. Tumawa si Raisin, Katie wala Kindstone, gusto ko lang makipagkita sa iyong clan head. Ang lalaking iyon ay nakapaglagay na ng 4 na hanay ng mga sundalo para sa ika-5 baitang, at patuloy pa ring nagsasanay ng mga batang mandirigma. Talagang sabik na ako makita siya. Nagulat ang 4 na nasa likuran niya. Si Marshall ang Diyos ng digmaan, na may hindi mabilang na mga figure na gustong makipagkita sa kanya. Ngunit ngayon, kabaligtaran na ang nangyari. Siya ang may gustong makitang iba. Sino nga ba ang gumagabay sa angkan ng Larsen? Paano kaya mapapagalaw ng pagsasanay ng ilang gwardya ang Diyos ng digmaan ng dakilang Titans? Bumantong hininga ang 4 habang muling lumingon sa mga gwardya. Ang maliliit na batang ito ay talagang mas malakas kaysa sa kanilang sariling mga piling tao, hindi nakakapagtaka. Kumislap ang mga mata ni Ethan at ngumiti, dahil sabik na sabik si Marshall, sumama ka sa akin. Naghihintay din ang aming clan head. Pumasok si Ethan sa pinakamalaking tolda habang nagmamadaling maabyutin siya ng iba. Paano nila nalaman na si Ethan pala ang may hawak sa ilong nila? Ang sining ng digmaan ay napakahalaga sa estado. Ito ay usapin ng buhay at kamatayan, 100 patungo sa kaligtasan o sa pagkawasak. Kaya naman, ito ay isang paksa ng pagsisiyasat na hindi maaaring pabayaan.
Ang sining ng digmaan, kung gayon, ay pinamamahalaan ng 5 hindi nagbabagong salik, na dapat isaalang-alang sa mga deliberasyon ng isang tao, kapag naghahangad na matukoy ang mga kondisyong nakukuha sa larangan. Ito ay, ang batas moral, langit, lupa. Napatigil si Raisin sa kanyang mga hakbang, iyan ang sining ng pakikidigma. Sino ang nagbabasa? Nako, muntik ko nang makalimutan. 20 oras nang nagsasanay si Young Master. Kailangan niya ng pahinga. Tinapik ni Ethan ang noo niya at sumugod sa ibang direksyon. Pero wala siyang pakialam sa mga sumusunod sa kanya. Sumunod ang grupo ni Raisin sa alinmang direksyon. Nakarating sila sa isang maliit na bakuran kung saan may isang binata na may hawak na mangkok sa kanyang ulo at nakatindig sa kabayo. Ang kanyang mga tuhod at kamay ay may hawak ding mangkok, ngunit ang ibabaw ng tubig ay tahimik. Ang nasa ilalim ng kanyang puwitan ay isang kumikinang na punyal. Kung manlalambot ang kanyang mga binti kahit isang segundo, pupunitin niya ang kanyang sarili ng panibagong punyal. Sa kabila ng panganib, binibigkas pa rin niya ang sining ng pakikidigma. Nagtaka si Raisin, Katie wala Kindstone, siya. Hahaha, ang Young Master ng Larsen clan, si Dexter. Natawa si Ethan, mula bata hanggang matanda, hinahangaan ng buong angkan ng Larsen si Marshall Drake. Lahat kami ay sumusunod sa doktrinang militar. Lalo na ang batang Panginoon, na nagsasanay habang nag-aaral, umaasang balang araw ay makapaglingkod sa ilalim ng Marshall. Kumurap si Raisin, bakit kaya gustong mapasailalim sa akin ng pinuno ng angkang Larsen na ito, kasama ang kanyang kahangahangang mga sundalo. Mahiwaga ang lahat tungkol sa angkang ito. Ano nga ba ang hinahanap nila? Nakangiting tanong ni Ethan, Marshall, tatanggapin mo ba ang aming batang Panginoon? Siyempre. Kung nais ng kabataan na maglingkod sa kanyang bansa, na pumasok sa larangan ng digmaan. Perpekto. Naputo lang sasabihin ni Ethan dahil sa sigaw niya. Pagkatapos ay hinailan niya patayo si Dexter, Dexter, huwag kang tumayo lang dyan, gusto kang kunin ni Marshall Drake. Sige, timplahan mo siya ng tsaa. Agad-agad. Tumakbo si Dexter na parang hangin, parang ibong palabas ng kulungan nito. Sa wakas ay nakalabas na rin sa sitwasyong iyon. Halos hindi ko na kaya. Nahihilo si Raisin, teka, papapasukin mo ba ako rito? Katie wala Kindstone, iyon ay. Hindi na kailangang magsabi pa si Marshall Drake. Lubos na ikalulugod ng aking pinuno ng angka na malaman na ipinakita mo ang ganitong pagmamalasakit sa batang Panginoon. Magpapasalamat siya sa buong buhay niya. Maaaring hindi mo alam, ngunit ito ang pinakamamahal na pangarap ng aming pinuno ng angkan. Hinawakan ni Ethan ang malaking kamay ni Raisin, habang may luha sa mga mata. Gusto sanang tumanggi ni Raisin, ngunit ngayon ay wala na siyang lakas ng loob na ituloy ito. Hindi ba't sundalo lang naman? Hindi rin naman siya masyadong masama. Marahil ay makakakuha siya ng ilang merito sa hinaharap. Isa lang naman ang kailangan para sa karagdagang recruit. Bamantong hininga siya at tumanggo sa huli. Tapos may sumigaw, Marshall Drake, ikaw ba talaga yan? Lumitaw si Andrea na alam kung kailan at nanginginig sa tuwa. Nanginginig ang mukha ni Ethan. Bawasan mo ang pagyayabang. Katie wala Kindstone, siya. Ipapakilala kita. Siya ang ating batang binibini, si Andrea. Dinala siya ni Ethan sa harap ni Raisin at ipinaliwanag ang nangyari. Nagliwanag ang mga mata ni Andrea, nagtatalon sa tuwa, lubos na lantad sa kanyang mapagpakumbaba at mabuting pagkatao. Kumaibot ang bibig ni Ethan habang bumubulong, sige na, huwag mo nang pilitin. Naghari sa kanyang tuwa si Andrea saka humingi ng tawad kay Raisin, na tila walang pakialam. Ngunit ang apat na general ay tumingin ng malapitan kay Andrea. Lalo na ang ikatlong kapatid, na ang mga mata ay halos nag-aalab. Tumawa si Ethan sa loob. Oo, hindi siya mas mababa kay Dao-chen. At si Andrea ay isa ring pambihirang kagandahan. Star Reader, piksyonal na karakter sa romansa ng Tatlong Kaharian. Si Dao-chen ay isa sa 4 na kagandahan ng sinaunang China. Siya ay isang katulong ni Dong Kindstone na gumayuma kay Lubo upang patayin ito noong 172. Humarap si Ethan kay Raisin, Marshall Drake, ang pagtanggap sa batang Panginoon ang pinakamalaking kagalakang naranasan ng angkan ng Larsen.
Bakit hindi mo pa ito gawing mas maganda sa pamamagitan ng pagiging kamag-anak? Kamag-anak. Natigilan sa mga salitang iyon, namula ang apat na heneral at tumingin kay Andrea. Hinimas ni Raisin ang kanyang balbas at tumingin sa kanya ng may pag-asam, hindi ko alam kung papayag ang clan head. Huwag kang mag-alala, siguradong papayag si Papa. Iyan ang pinakamamahal niyang hiling. Mabilis na tugon ni Andrea. Nakita ni Raisin na nahihiya ngunit halos hindi tumatanggi ang kanyang mga ninuno. Mas malala pa ang naranasan ni Hendrik, parang bulkang handang sumabog. Naalala ni Raisin kung paano nakipaglaban ang kanyang mga inaanak sa tabi niya sa loob ng maraming dekada at naisip niya na panahon na para magsimula sila ng pamilya. Kaya tumanggo siya, dahil pumapayag ang clan head, masaya akong gawin ito. Naikuyom ng apat na heneral ang kanilang mga kamao, sa sobrang tuwa ay nanginig sila. Ngunit sino kaya ang magpakasal sa batang binibining ito? Kumislap ang mga mata ni Ethan at nagpakita ng isang mapanlinlang na ngiti. Dumating na si Dexter dala ang tsaa at nakita niyang tumatango si Ethan. Lumuhad siya habang inaabot ang tasa kay Raisin. Napuno ng saya ng isang kasal ang isipan ni Raisin, habang dinadalaw ang tasa ng pabiro. Ngunit sa sandaling iyon, malakas na narinig nila ang boses ni Dexter, binabati ni Dexter ang ninong. Paf! Paf! Natigilan si Raisin habang iniluwa ang tsaang ininom niya. 200. Anong tawag mo sa akin? Nanlaki ang mga mata ni Raisin at nanginginig na itinuro ang daliri kay Dexter ng may gulat na mukha. Natulala rin ang apat na heneral. Pumayag lang si Marshall na kunin siya bilang sundalo. Paano ito naging mula roon ay naging anak ng ina? Mabait ang mukha ni Dexter habang ikinuyom ang mga kamay bilang paggalang, maliban na tawagin kitang ninong. Oo nga, Kuyang Marshall, hindi ba't sinabi mo mismo na gusto mong maging kamag-anak? Binabaliwala ni Grand Marshal Drake ang kanyang pangako dahil sa isang maliit na bagay lang. Palihim na natatawang sabi ni Ethan. Namumula ang mga mata ni Raisin. Matagal bago niya nabawi ang kanyang pagkabigla at mula kay Andrea ay lumipat siya kay Dexter. Totoo, binanggit lang ni Katie wala Kindstone ang pagiging kamag-anak, hindi niya kailangang aitalye ang uri nito. Ang pagtawag sa kanya ni Dexter na ninong ay isa ring uri ng kamag-anak. Ngunit dahil si Andrea lamang ang naroon noong panahong iyon, naniniwala silang maaari lamang itong mangyari sa pamamagitan ng kasal. At ang sumunod na napansin nila ay nakaluhod doon si Dexter, at iniaalok ang tasa ng tsaa. Hindi ba't malinaw na ginawa niya ang mga kilos niya para sa isang seremonya ng ninong? Hay, paano ako naging pabaya? Idinikit ni Raisin ang kanyang noo, at mapait na sinabi kay Ethan, Katie wala Kindstone, kung gayon ang ibig mong sabihin sa kin, ay sa katunayan. Oo. Baka iba ang iniisip ni Marshall. Akala ko. Habang nakatingin kay Andrea, pagkatapos ay sa kanyang apat na inaanak, bumantong hininga si Raisin bilang pagsuko, pareho rin. Nalungkot ang apat na heneral sa huling sinabi niya. Pumalakpak si Ethan sa tuwa, hahaha, napakagaling. Kung gayon, batang Panginoon, bilasan mo at yumuko ka ng 3 beses sa iyong ninong. Opo. Sigaw ni Dexter, higit pa sa sabik na paggalang. Napabuntong hininga si Raisin habang umiiling. Gusto niyang bigyan ng hipag ang kanyang mga inaanak, ngunit sa huli ay binigyan niya sila ng nakababatang kapatid na lalaki. Wala na siyang ibang pagpipilian, dahil tinanggap na niya. Kung babaguhin niya ang katotohanan ngayon at sasabihing ang babae na lang ang gusto niya, hindi ba't para na rin itong pagnanakaw sa kababaihan ng mga karaniwang tao? Siya si Raisin, na may bantog na reputasyon sa militar, isang lalaking nagtataguyod ng katapatan at katapangan, at nagpapanatili rin ng mahigpit na kaayusan sa kanyang hanay. Itatapon na lang ba niya ang lahat ng ganoon na lang? Hayaan mo na. Dahil sa talento niya at sa piling hukbo ng Larsen clan, sa loob ng 2 taong pagsasanay ko, dapat ay isa na naman siyang tigre, di ba? Tumingin si Raisin sa magandang panig. Naging seryoso ang kanyang mukha habang nakatingin kay Dexter. Dexter, ngayon, tinatanggap mo ako bilang iyong ninong, kaya dapat mong sundin ang mga patakaran ng pamilyang Drake. Ako ay isang taong naghihiwalay sa pribado at pampublikong mga bagay. Ngayon na ikaw ay nasa hukbong Drake at kung nakasuot pa rin ako ng baluti, dapat mo akong tawaging Marshall.
Suwayan ang anumang tuntuning militar at parurusahan kita ayon sa batas militar, walang exception. Ang iyong apat na kapatid ay maaaring magpatotoo dyan. Opo, Ninong. Marshall. Ikinuyom ni Dexter ang kanyang mga kamay sa tuwa. Tumanggaw si Raisin na may kasiyahan, matalinong bata. Bukod pa rito, dahil ikaw na ngayon ang aking inaanak, huwag mong ipahiya ang pangalan ko. Kung hindi ay mahuhulog ang ulo mo. Opo, Marshall. Ngumisi si Dexter at sumigaw. Ngumiti si Ethan at ikinuyom ang kanyang mga kamay, binabati kita, Marshall, sa pagkakaroon ng isa na namang matalinong anak sa inaanak. Sigurado akong hindi ka bibigwi ng ating batang Panginoon. Pagkatapos ay humarap siya sa apat na heneral, ang kanyang ngiti ay laging naroon, binabati ko kayo, mga heneral, mayroon na kayong isang natatanging kapatid. Malaki ang utang na loob ng batang Panginoon sa pag-aalaga ninyo sa kanya, hahaha. Mula sa nakangiting si Andrea, isang diwata sa mortal na mundong ito, patungo sa nakangiting si Ethan, ang apat ay mukhang mapait at nalulumbay. Tama na ang daldal. Marami na tayong mga kapatid na lalaki, milyon-milyon na nga. Hindi na natin kailangan ng iba, hipag lang ang gusto natin. Mas malala pa ang naranasan ni Hendrik, nakaramdam ng labis na pagkadismaya kaya't kumislap ang kanyang mga mata sa luha. Naku, kawawang angka ng Larsen. Pinag-alab mo ang aming mga pagnanasa nang hindi namin nalalaman at binigyan mo pa kami ng isang nakababatang kapatid na lalaki. Parang gusto ko nang umiyak. Ilang dekada na akong nasa larangan ng digmaan at ngayon ayoko nang bumalik. Dahil alam na alam nila ang kanilang mga iniisip, tinaasa ni Ethan si Andrea habang tumatawa sa loob. Sino ang mag-aakala na marunong gamitin ng batang binibini ang kanyang mga alindog? Nabihag niya silang apat nang hindi man lang kumukurap. Iniangat ni Andrea ang kanyang ulo sa pagmamalaki ng isang babae at ginantihan si Ethan ng isang kaakit-akit na ngiti. Lalo lamang nitong pinalala ang panaghoy sa puso ng apat na lalaki. Katie wala Kindstone, ngayong si Dexter na ang anak ko sa inaanak, hindi mo ba naisip na panahon na para makita ko ang pinuno ng angkan mo? Tanong ni Raisin. Nanginginig na tumanggaw si Ethan, sa totoo lang, naniniwala akong matagal nang hiniling ng clan head na makilala niya si Marshall. Si Dexter at Andrea ay nagpakita ng malungkot na mukha. Nagulat ang grupo ni Raisin, at tahimik na sumunod sa kanila. Wala pang 15 minuto, narating nila ang isang malaking tolda. Pinayagan muna sila ni Ethan na pumasok. Natigilan sila sa kanilang nakita. Sa mesa sa gitna ng malaking tolda ay nakatayo ang isang nag-iisang tapyas ng espiritu. Nakaukit dito ang pangalan ng pinuno ng angkan ng Larsen. Pinuno ng angkan, ang inyong pinakaiginagalang at pinagpipitagang si Marshall Drake ay naparito upang bisitahin kayo. Tiyak na napakasaya ninyo. Bumagsak ang mga tuhod ni Ethan sa lupa, humagulgol ng napakataas. Tumutulo ang mga luha ni Dexter at Andrea. Hindi tulad ni Ethan, ang kanilang dinanas ay hindi pag-arte, kundi tunay na sakit. Nangyari ang pagkawala ng kanilang ama 2 taon na ang nakalilipas at ang diwang ito na inihain ay totoong totoo. Paanong hindi sila makakaramdam ng kalungkutan habang nakatitig sa tapyas ng espiritu? Natigilan ang grupo ni Raisin. Hindi nila inakalang ang labanan sa Rockland City ngayon ay magiging ganito kapahamakan na ninakaw sa kanila ang kanilang pinuno ng angkan. Huli na sila nang dumating. Umiling si Raisin at ang mga heneral, ramdam ang kanilang sakit, at nagbigay-pugay din sa pamamagitan ng pagsusunog ng insenso. Nanlulumo ang kanilang mga puso sa pag-aakalang namatay ang pinuno ng angkan ilang araw na ang nakalipas. Katie wala Kindstone, kung hindi mo mamasamain na itanong ko, nasa labas ba ang apat na hanay ng mga nasa ikalimang baitang dahil sa clan head? Tanong ni Raisin matapos magpakita ng respeto. Tumayo si Ethan at itinaas ang kanyang ulo, oo nga. Ang clan head ay isa lamang tagapagtanim ng bone tempering, ngunit hindi iyon naging hadlang sa kanya na basahin ang mabituing kalangitan at ang ayos ng lupain, unawain ang mga array at alchemy. Ang mga array na iyon ay personal na inilagay ng clan head. Tunay na pambihirang tao ang pinuno ng angkan. Nauunawaan ko na kung bakit ako ipinadala ng kanyang kamahalan upang iligtas kayo. Bamantong hininga si Raisin.
Tungkol sa mga komplikasyon ng isang array sa ikalimang baitang, kahit ang isang eksperto sa Radiant Stage ay hindi makapag-aangkin na lubos niya itong naiintindihan. Ngunit bilang isang simpleng cultivator ng bone tempering, ang Larsen Clanhead ay kayang maglagay ng 4 na array sa ikalimang baitang. Siya ang henyo ng milenyo. Sayang na nasa bone tempering stage pa lang siya at masyadong mahina para kontrolin ng lubusan ang mga hanay at maitaboy ang mas malalakas na mananakop. Naisip pa nga ni Raisin ang mga huling sandali ng Clanhead. Bamantong hininga siya, nakakalungkot talaga. Kung buhay pa lang sana siya, hihilingin ko sana sa kanya na sumali sa aking hukbo bilang general. Malaking tulong sana siya sa aking hukbo sa paglaban sa Quanrong. Kumurap ang kilay ni Ethan at napadilat. Salamat sa Diyos at hindi ako ganoon katanga para sabihing ako ang nag-set up sa kanila, kung hindi ay dadalhin nila ako sa mga hangganan. Nakakatakot talaga iyon. At sino ang maruming tao na nang ahas na umatake sa angkan ng Larsen, na nagpahirap sa inyo ng husto, at pumatay pa sa pinuno ng angkan? Mas lalong tumindi ang intensyong pumatay ni Raisin. Ipinadala lamang siya rito ng emperador upang protektahan ang angkan ng Larsen. Tungkol naman sa kalaban, wala siyang ideya kung sino iyon. Napatawa si Ethan sa sarili, perpekto. At humagulgol, hindi alam ni Marshall kung gaano sila kalupit at kakilakilabot. Mayroon tayong 100,000 tao sa Blackwind Mountain, na ngayon ay wala pang 10,000. Napatalon sa takot ang malungkot na magkakapatid, habang nakatingin kay Ethan ng may takot. Parang walang mababa sa lalaking ito, walang kilos na dapat bastyusin, walang kanal na masyadong marumi, naisip ng magkakapatid. Kailan pa nagkaroon ng 100,000 lalaki sa bundok na ito? Mas mabuti pa, hindi natin sila mapapakain kahit na mayroon. Nag-aalab ang galit ni Raisin, may mga ganyang klaseng taong pumapatay ng mga ordinaryong tao ba nakatira sa bansa ko? Ngayong nakabalik na ako sa korte, sisiguraduhin kong mabubunot ang kasamaang ito sa ating bansa at dadalhin ito sa kapayapaan. Diyos ko po, Marshall, bigyan ninyo ng hustisya ang angkan ng Larsen. Yumuko si Dexter. Nagmadali si Andrea na gawin din ang pareho. Marshall, pakiusap, bigyan mo kami ng hustisya. Manahimik ka, hindi ko kinukonsinti ang ganoong walang kabuluhang pagpatay. Ipapatikim ko sa kanila ang kamao ng hustisya para sa iyo, ikinaway ni Raisin ang kanyang manggas at umungol. Hinawakan ni Frank ang mga braso ni na Dexter at Andrea at tinulungan silang tumayo. Ngunit hindi niya inalis ang tingin kay Andrea, hahaha, kahit hindi ko kapatid si Dexter, hinding-hindi hahayaang mabuhay ng 4 na tigre ang mga kriminal na iyon. Nagngangalit ang mga ngipin ng 3 pa sa pagkadismaya. Iyan ang panganay mong kapatid. Ang bilis kumilos. Bakit hindi natin naisip yan? Pero marami pang pagkakataon para habulin siya, ngayong nakababata na natin si Dexter. Pagkatapos ay nagsimula silang magsiksikan sa paligid niya at iniabot ang kanilang mga yakap, na may pakikiramay. Habang ang kanilang mga mata ay nakatitig kay Frank na parang sinasabing, bitawan mo ang babae. Ako na. Ngunit dumaan si Ethan at hinawakan ang kawawang kamay ni Frank pati na rin ang 3 hawak ng may matinding pagmamahal, hindi namin lubos na mapapasalamatan ang 4 na general. Hahaha, tama lang naman. Inis na ibinalik ng 4 ang kanilang mga kamay, nakangiti pa rin, ngunit puno ng inis ang kanilang mga puso. Gusto naming maramdaman ang batang binibini na napunta sa inyo roon, kaya bakit naman tayo pinakikialaman ng isang bulok na Katie-wala? Humph, nakakakilig talaga. Pinagmamasdan sila ng malamig, habang nag-iisip si Raisin. Bilang kanilang ninong, ako ang may huling desisyon hindi lamang sa kapayapaan sa Titans, kundi pati na rin sa kung anong babae ang nababagay sa kanila. Katie-wala Kindstone, sino sila, saan sila nanggaling? Agad kong ipapadala ang aking mga sundalo para durugan silang lahat. Sigaw ni Raisin ng may maringal na kapangyarihan. Ikinuyom ni Ethan ang kanyang mga kamay, si Marshall Drake ay isang tunay na Diyos ng digmaan, sa kapangyarihan at kagandahang asal. Magiging prangka ako sa iyo. Isa sa mga halimaw na iyon ay ang Hell Valley. Sigurado akong kayang bunutin ng hukbo ni Marshall ang bawat isa sa kanila, gibain ang kanilang pugad, at ibalik ang kapayapaan. Teka, babalik ka na naman. Nauutol na sabi ni Raisin, namamanhid ang kanyang anit habang tumutulo ang malamig na pawis.
Itinaas ni Ethan ang kanyang ulo at malinaw na nagsalita, Hell Valley iyon. Bakit, mahirap ba iyon, Marshall? Kumunat ang noo ni Raisin. Mahirap, sabi niya. Hindi ko maipaliwanag. Kailan pa naging ganoon kadali ang kumilos laban sa 7 bahay? Galing siya sa 4 na haligi, pero hindi siya basta-basta makakaakyat at makakaakyat sa 7 bahay. Magsisimula iyon ng digmaang sibil. Hinawakan ni Raisin ang kanyang noo at bumantong hininga. Nadala ako sa pagmamayabang. Sino ang mag-aakala na ang dahilan kung bakit siya pinaponte ng emperador ay para palayasin ang 7 bahay? Natural lamang iyon, dahil tanging ang 4 na haligi lamang ang maaaring maghari sa 7 bahay ng Titans. Bakit wala kayong sinabi, kamahalin? Ngayon, hindi ko na mababawi ang aking sinabi matapos ko itong ipagmalaki. Sa unang pagkakataon, nang matagpuan ni Ethan, Dexter, at Andrea ang mga mata na puno ng pag-asa, namula si Raisin sa kahihiyan, at sinubukang tumingin sa ibang lugar. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.